Ang malamig na hangin ay parang nagpapaalala na malapit na ang Pasko. Ang makitit na kalye kung saan nakatira ang aking pamilya ay puno ng palamutim nga parol na may kulay dilaw at pula at mga ilaw na nakabitin sa bawat haligi. Ang ingay nga motorsiklo na dumadaan ay mas masaya kaysa karaniwan, isang kasiyahang nararamdaman sa araw na naniniwala kang malapit nang magbago ang iyong buhay. Ang pangalan ko ay Elena, 24 na taong gulang, at nagtatrabaho bilang legal consultant na espesyalista sa pagrerepaso ng mga kontrata para sa isang kumpanyang nag-alok ng pang-industriyang kagamitan. Medyo maingat ang aking trabaho. Sanay na ako sa pagbabasa ng malilit na letra, pagsusuri ng kondisyon, at pagkakasunod-sunod ng lahat ng bagay. Ang pagkakaiba lamang ay ang anumang kontrata ay may malinaw na mga termino, ngunit ang puso ng tao ay madalas na walang kasamang nga karagdagang sugnay. Si Javier, ang aking asawa, ay 25 taong gulang at isang technician ng air conditioning. May magandang ngiti si Javier at isang tahimik na hitsura na nagpapaganda sa lahat. Isang mabuting lalaki, responsable at magalang. Nakilala ko si Javier nang kailangan ng aming kumpanya na ipaayos ang sistema ng aircon. Noon ay nagmamadali ako dala ang isang tumpok nga dokumento. Ang mukha ko ay pilit na nakatangi katulad ng isang lubid ng gitara. Nang makita niya akong nagmamadali, sinabi niya sa natural na paraan, "Miss, umurong kayo ng konti o baka madulas kayo at masaktan." Iyon lamang at naalala ko pa rin ito. Si Javier ay hindi uring lalaking madaldal, mas kilala siya sa malilit na kilos. Bumibili siyang halo-halo kapag nag-overtime ako. Tinutulungan niya akong ilabas ang aking motorsiklo para hindi ito mabali at pinapaalalahanan niya akong isuot ang aking helmet. Ang mga maliliit na bagay na itinuturing ng karamihan na walang halaga para sa isang babaeng malayo sa tahanan katulad ko, parang angkla ang mga ito. Iba ang aking mga magulang. Ang aking ama, si Manuel, ay isang taong hindi maraming salita ngunit may malaking intuition. Ang aking ina, si Carmen, ay mas malambot ngunit lubhang maingat at organisado. Sa unang pagkakataon na pumunta si Javier sa aming bahay, maingat na tinanong siya na aking ina, "Pagkatapos ng kasal, saan kayo titira?" Sumagot si Javier ng walang palaisipan, "Mag-isa na kami." Ayokong magpasakit si Elena. Tumingin sa akin ang aking ina na parang nagtatanong, "Narinig mo ba iyon?" Nang araw ng kasal, naghanda ang aking pamilya ng isang malaking handaan para sa mga kamag-anak. Ang mga mesa ay puno ng mga putaheng tipikal na Pilipino, lechon na baboy, kare-kare, sinigang na hipon, pancit at iba't ibang ensalada. Ang mga matatanda ay nag-usap ng mga lumang kwento, ang mga bata ay nagtatakbuhan, at ang mga tawa at kwentuhan ay pinuno ang kapaligiran tulad ng isang Paskong palengke. Nakasuot ako ng aking wedding gown na may eleganteng pag-ayos ng buhok. Nakikinig ako sa musika na may halong kagalakan at kabahan sa puso. Nasa tabi ko si Javier. Medyo nanginginig ang kanyang kamay ngunit sinisikap niyang ngumiti. Tiningnan ko siya at sinabi sa aking sarili, "Sige, kung mag-asawa ay nagtutulungan, maaring tumigas kahit ang dagat. Walang dapat ikabahala." Ngunit ang sandaling pinakanagpakalmain sa akin ay nang lumabas ang aking biyenang babae. Si Isabel, ang ina ni Javier, ay pumasok sa sala na may eleganteng damit na maitim na lila at isang simpleng kuwintas na perlas. Ngumiti siya ng bukas. Ang kanyang masalita ay matamis na parang pulot. "Ay Elena, napakamasayang mukha mo. Mula ngayon, sa aming tahanan, mamahalin kita tulad ng sariling anak." Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay nga aking ina at pinigaan ng malakas na parang magkakilala sila sa mahabang panahon. Kahit sino na nakakita ay tatango, "Anong swerte, isang maunawain na biyenan." Tumango rin ako, sapagkat sino ang hindi gustong maniwala sa kabutihan, lalo na sa araw ng iyong kasal. Sa panahon ng seremonya, sa sandaling ipinakpalitan ang mga regalo, naramdaman kong naging malamig ang aking mga kamay. Inabot ng pamilyang lalaki ang mga napagkasunduang regalo, kabilang ang isang mahalagang koleksyon ng solidong gintong alahas. Ang ginto ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw,
mabigat sa aking mga pulso, na parang patutu sa harap ng makabilang pamilya. Nagbiro ang aking mga tita, anong swerte, mabuting manugang at may biyanang nakmamahal pa. Ngumiti ako ngunit malakas ang tibok ng aking puso. Hindi ko nangahas na ituring ang aking sarili na mapalat nais ko lamang ng kapayapaan. Si Carlos, ang aking kuya, ay nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi siya maraming salita, kumindatan lamang siya sa akin. Kung kailangan mong anuman, tawagan mo ako. Alam kong mahal niya ako sa kanyang paraan, ang paraan ng malalaki. Hindi siya nag-aaliw nga salita, simpleng inaalok ka lamang ang kanyang likod para suportahan. Hinawakan ako ni Sofia, ang aking pinakamalapit na kaibigan, para kumuhang litrato at bulong sa aking tainga. Tandaan mo na panatilihing malamig ang ulo, abogada. Sa buhay na ito, kahit ang nakasulat sa papel ay maaring paktalunan. Isipin na lamang ang iba, si Coco siya para hindi bigyan ng halaga, ngunit natandaan ko ang kanyang nasalita. Nang matapos ang selebrasyon, umupo ang makabilang pamilya para formal na pag-usapan ang nga bagay. Binanggit ng aking mga magulang ang rehistrasyon sa civil registry. Dahil sabay ang kasal sa mga pista opisyal ng Kapaskuhan, sarado ang mga opisina ng pamahalaan, kaya napakasunduan ng makabilang pamilya na gawin ang mga papeles ilang araw pagkatapos. Wala akong nakitang kahina-hinala doon. Simpleng naisip ko na kasal na kami sa pamamagitan ng galarawan at patotong na pamilya. Ang mga papel ay susunod na lamang na formalidad. Sa sandaling iyon, sinabi ni Javier ng matibay sa harap ng lahat, ipinangako ko na sa lalong madaling panahon pagkatapos naming ikasal ay mag-isa na kami, kaya naming pamunuan ang aming sarili. Hindi ko papayagan na magtiis si Elena sa buhay na manugang sa dayuhang tahanan. Ngumiti si Isabel at masigasig na tumango. O kung iyon ang napagpasyahan ng mga bata, sige na, basta't marunong silang magtrabaho at sumunok sa sariling lupa. Nang marinig ito, tila nahulog ang isang bigat mula sa balikat ng aking ina. Ang aking ama ay nagsabi lamang ng isang maikling pangungusap na hindi ko malilimutan. Ang pagiging mag-isa o makasama ay hindi kasing halaga ng pagkakaroon ng mga hangganan. Kung may hangganan, tatagal ang pagsasama. Sa sandaling iyon ay taimtim akong naniniwala na ang lahat ay kasing linaw ng isang pirma sa ilalim ng isang kontrata. Sa hapon, samahan ko si Javier sa bahay kanyang magulang. Ang kalyeng kanilang kapitbahayan ay mas malawak, isang gusaling may ilang palapag na may itim na bakal na pintuan. Nang tawirin ko ang pintuan, naramdaman ko ang pagbibigay ng aking puso. Lumakat si Isabel ng una at lumingon para sabihin, nakarating na tayo sa bahay, anak. Mula ngayon, tawagan ninyo kaming mama at papa para mas maging mainit. Tumango ako at sinabi sa aking sarili, sige, kung magiging manugang ako, hayaan basta't mahalin nila ako. Ang silit ng kasal ay handa na may mga bagong kumot na mabango ng fabric softener. Medyo masakit pa rin ang aking pulso mula sa pagsuot ng alahas sa buong araw. Tiningnan ako ni Javier na may kanyang magandang ngiti. Pagod ka na ba? Bukas, matulog kang matagal. Natawa ako, matagal, basta matulog ng sapat, okay na ako. Nakamot si Javier ng ulo. Dito tahimik ang aking mga magulang. Huwag kang mag-alala. May kasabihan na ang pakikini ay madali, ngunit ang paniniwala ay para sa mga nakakita. Naniniwala ako sa pamamagitan ng aking mga tainga nang wala pa akong pagkakataon na maniwala sa pamamagitan ng aking mga mata. Sa gabing ang kasal ay wala akong malalaking pangarap. Nag-isip lamang ako sa buhay na naghihintay sa akin. Magtrabaho, magtipid, mag-arkila ng maliit na apartment, magluto ng makasama, harapin ang lahat ng makisa. Naisip ko rin na kapag tapos na ang mga pista, ay pupunta kami sa civil registry at maingat na itatago ang mga papel bilang formal na milestone. Humiga ako sa isang tabi, nakikinig sa tiktak ng orasan at sa pantay na pahinga ni Javier, at naramdaman ko ang pansamantalang katahimikan. Bago ko patayin ang ilaw, nagpadala ako ng mensahe sa aking ina. Nakarating na ako. Sumagot siya agad. Sige, kung may nangyari, sabihin mo agad. Huwag mong itago.
Tiningnan ko ang screen at biglang naramdaman ko ang isang bigting sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung dahil sa emosyon o sa isang panamdaman. Alam ko lamang na nang iyon ay tinakpan kong kumot ang aking sarili at inulit ang isang napakatatandang kasabihan, ngunit totoo pa rin, mahalin ang sinumang gusto mo, ngunit huwag hayaang ituring kang madaling talunin. Sa patio, humihip ang hangin sa pagitan ng mga puno, nagpaparinig ng mga bulong ng mga dahon. Ipinikit ko ang mga mata, nagnanais ang malalim na pagtulog pagkatapos ang napakadugong araw, umaasang ang umaga ay magiging kasing tahimik na mga pangakong hapon. Halos nakatulog na lamang ako nang magising akong gulat sa malayong ataol ng aso, maliwanag na ang orasan sa dingding, lampas na ang hating gabi. Lumingon ako at nakita si Javier na natutulog pa rin na bahagyang nakabukas ang bibig. Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng unang pakita ko sa kanya. Bumuntong hininga ako habang sinisikap na pakalmahin ang sarili. Nakakapagod ang araw ng kasal para sa lahat. Bukas ay isa pang araw. Kinabukasan, nagising ako ng alas 7. Para sa akin, alas 7 ay isang malaking pagsisikap na dahil ang araw ngang kasal ay isang maraton mula umaga hanggang gabi at pakiramdam ko ay parabang umakyat ng 10 palapag ang aking mabinti. Lumabas akong kwarto para kumuha ang tubig at nakita si Isabel na nakaupo na sa mesang hapagkainan, nakaayos ang buhok at may kakaibang gising na ekspresyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang uminhiti. Gumising ka na, dito maagang gumihising. Kaugalian ng bahay ito. Tumango ako habang sinisikap na mapanatili ang masayang tono. Sa sandaling iyon, lumabas si Javier na humihikap. Lumingon si Isabel sa kanyang anak at ang kanyang tinig ay ganap na bumaba. Javier, maghugas kang mukha at kumain. Pinainit ko na ang pagkain. Nanatili akong nakatayo sa pagitan na dalawang pangungusap na iyon. Napakiramdam ko ay parang bisita, habang pakiramdam ding parang empleyado. Hindi alam kung saang grupo ako nabibilang. Ang almusal ay hindi naman kalakihan, tinapay lamang na may itlog at ilang kutsarang langis ng niyog. Ngunit mapansin ko kung paano nagtatalaga si Isabel ng mga gawain sa pamamagitan ng kanyang tingin. Hindi niya sinabi, "Anak, tulungan mo ako." Simpleng tiningnan niya ang kawali, pagkatapos ay ang lababo, at pagkatapos ay ako. Hindi na kailangan ng salita ang titik na iyon. Ang isang taong kulang ang tiwala sa sarili ay agad na magsasagawa ng mabagay para maging mabuti ang loob. Wala akong tutol sa pagtatrabaho. Ang inis ko ay ang pakiramdam na itinuturing na bilang katakdaan. Natapos si Javier sa pagkain at tumayo para bumalik sa kwarto. Sinabi ni Isabel sa kanyang likuran, "Naipaliwanag mo ba sa iyong asawa na sa mga araw na ito dito ay kailangang mag-angkop sa mga oras? Ang pagsasama ay nangangahulugang sumusunod sa karaniwang nga alituntunin." Tumango si Javier at lumingon sa akin na may anyiting na ginayang. "Huwag mong pansinin ang aking ina, sanay na siya sa ganun." Tumango ako. Ngunit sa aking isipan ay nagingay ang isang pariralang madalas kong ginagamit sa aking trabaho. Ang kaugalian ay hindi isang legal na katwiran para malusot ang mga hangganan ng ibang, ngunit hindi ko ito nasabi. Naisip ko na una pang araw ko ito at ang pakikipagtalo ay magpapakita sa akin na parang isang palaban na manugang. Malapit sa tanghali, dumating ang mga kamag-anak ng pamilya ng aking asawa para bisitahin. Isang kapitbahay din ang dumungaw sa pintuan ng umingiti. Ang bagong manugang, kay cute. Numiti at nagbati ako, medyo nangganggalu mata, na paranggang bahay ng aking magabienan ay isang tablado, at ako ang sentro ng pansin. Ayoko nang ganun. Lahat ay umupo para uminom ng merienda at pag-usapan ang kasal. Nagtatanong ang isa, "Hoy, narehistro na ba kayo?" Ngumiti si Javier, "Hindi pa, tita. Pista pa naman. Maglalaan na kami ng ilang araw." Agad na pumasok si Isabel. "O siya, papel lang iyon. Ang mahalaga ay kasal na sila, nasa bahay na, at alam ngang lahat na mag-asawa sila. Ang pariralang iyon ay tila walang masamang hangarin,
ngunit nag-alala ito sa akin dahil nangangahulugang kapag natapos ang ritual ay may mga karapatang nakuha at hindi ko pa alam kung kanino ang mga karapatang iyon. Sa hapon, ipinakilala ni Isabel sa akin ang bahay sa uring aralin para sa mga manugang, isang malaking apartment, maluwag na sala, maayos na kusina, lahat na sa lugar nito. Itinuro niya sa akin ang bawat bagay, ang nga plato dito, ang nga basahan doon, may paghihiwalay ngang basura, kinukuha ang sahig tuwing umaga. Medyo oche ako, huwag kang magtampo. Ngumiti ako. Pagkatapos ay tinanong niya ng parang walang ginagawa, kaya pala legal consultant ka. Hindi ba mas komportable na ang laging nasa computer kaysa pisikal na trabaho? Narinig ko ang salitang comfortable at naramdaman kong hindi comfortable. Ang aking trabaho ay hindi nangangailangan ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay, ngunit ibang uri ngang presyon ang nararamdaman. May mga araw na ilang oras akong nakapanatili ng titik sa screen dahil ang isang pagkakamali sa isang sugnay ay maaring makapagpababa ng malaki sa kumpanya. Nais kong ipaliwanag ito, ngunit tumahimik ako dahil alam ko na kung minsan ang matao ay hindi nagtatanong para maunawaan, nagtatanong para mailagay ka sa isang kahon. Sa pagsapit ni gabi, inakay ako ni Javier sa balkon para kumuha ni hangin. Ang hangin ni gamay nila ay hindi naman malamig, malamig lamang ng bahagya. Tumingin ako sa kalye habang nakikinig sa ingay ng mega sasakyan at naramdaman kong medyo nagpakalma. Mababang boses na tinanong ko siya, naalala mo pa ang pangako nating mag-iisa tayo, di ba? Hinaplos ni Javier ang aking kamay ng may matibay na boses. Siyempre naalala ko, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng pista ay aayusin ko na iyon. Tiningnan ko siya habang nahahanap ng katiyakan sa kanyang mga mata. Si Javier ay mabait pa rin, malambot. Ngunit kung minsan ang kanyang kalambutin ay parang tubig na kakapresko, ngunit kumikilos din sa pagitan ng mga daliri sa anumang sandali. Nang gabing iyon ay tinawagan ko ang aking ina. Kumusta ka ron, anak? Tanong niya. Ngumiti ako. Ayos. Normal. Medyo oche lang ang aking biyanan. Tumahimik ang aking ina ng ilang segundo at pagkatapos ay mabagal na nagsalita. Sige, kung oche lang, matitiis. Ang masama ay kapag ang isang tao ay oche sa mga bagay na hindi dapat. Naunawaan ko ang sinasabi niya. Oh mama, sabi ko ng mababang boses at nagbabang tawag. Nanatili akong nakatingin sa mga gintong alahas na nakatago sa isang maliit na supot sa loob ng aking maleta. Hindi ko muling sinwat ang mga ito dahil mabigat ang mga ito at hindi comfortable. Naisip ko na ang mga bagay na may halaga ay mas mainam na maingat na itago, ngunit ang maingat na pag-ingat ay iba sa pagbibigay sa iba para ipanatili. Sinabi ko sa aking sarili na hindi dapat masyadong mag-alala, ngunit pagkatapos ay pinagalitan ko ang aking sarili. Kung hindi ka mag-alala, kapag may nangyari, sino ang tutulong sa iyo? Mas mabuting mag-ingat bago malagay sa panganib. Binuksan ko ang aking telepono at sinuri ang larawan ng kasal. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil itinuro sa akin ng aking propesyon ang isang napakadirektang bagay. Para mapangalagaan ang iyong pag-ari, kailangan mong makaroon ng katibayan. Lumingon ako at nakita si Javier na nakahiga na nakatingin sa kanyang telepono at ngumingiti sa isang bagay na kanyang nakikita. Tinanong ko siya, bukas, magagawa ba nating gumawa ng isang bagay? Sumagot si Javier, bukas ay pista. Manatili ka na sa bahay at matulog ng kaunti pa. Sige, sabi ko. Tinakpan ko ang aking sariling kumot habang sinisikap na makatulog, ngunit may kakaibang pakiramdam ako, parang nakatayo ako sa harap ng nakaraang pintuan at sa likod ng pintuan na iyon ay may naghihintay sa akin. Hindi ito mga sigaw away, kundi isang hindi nakikitang patakaran na malapit ng kumuyom sa paligid ng aking lig sa anumang sandali. At wala akong ideya na ang patakarang iyon ay tatawag sa aking pintuan sa isang oras na hindi itinuturing ng sinuman na normal. Ang makatok sa pintuan ay hindi magalang, isang malakas, maritmo at nagmamadaling palakpak na parang kung hindi bubuksan ay bibiyakin na ang pintuan.
Nakatayo ako ng gulat na may nagpapabilis na puso. Sa labas ay madilim pa rin. Sa kwarto ay ang mahinang liwanag lamang ng pasilyo ang pumapasok sa ilalim ng pintuan. Iniunat ko ang kamay at kinuha ang aking telepono. 4:00 ng umaga at 7. Isang kaisipan lamang ang dumaan sa aking isipan. Nasusunok ba? Kaagad pagkatapos nito, ang boses ni Isabel ay tumago sa pintuan mataas na gunit malinaw. Gumising na kayo. Pababa sa kusina. 6:00 lalabas ang tatay ninyo para maglaro ng mahjong at kailangan niyang kumain muna. Umupo ako ng tahimik ng isang segundo, hindi sa takot, kundi sa pagkagulat. Kahapon sa kasal, lahat ay ngiti at pangako na mamahalin niya akong parang sariling anak. At isang gabi pa lamang pagkatapos, tinatawag na niya ako tulad ng roll call sa isang kwartel. Lumingon ako kay Javier. Natutulog siya sa isang tabi. Dahan-dahang tinuktok ko siya. Javier, humising ka. Ang iyong ina. Nagbulungan siyang isang bagay. Nagtalop pa ang higit sa kumot at nagsalita ng may antok na boses. Ano, mahal? Muling tumuktok ang mga katok sa pintuan. Mas malakas na ngayon. At ang susunod na pangungusap ni Isabel ay ang pumiglas sa akin. At ang maalahas ng kasal kahapon ibigay mo sa akin para may panatili ko. Nga bata pa kayo at maraming pagkakamali. Mawawalan ninyo ang maito. Dito sa bahay nako ang mag-ingat. Mas ligtas. Pinigaan ko ang aking telepono sa aking kamay. Napakiramdam ko ay naglagay ng malaking bato sa aking dibdib. Hindi ako isang taong nagbubunga ng imahinasyon, ngunit hindi rin ako naif. Ang pagangkin nga alahas kasal sa pamamagitan ng dahilang ito sa 4:00 ng umaga ng unang araw. Hindi na yon usapin NG seguridad, iyon ay usapin NG kapangyarihan. Tumayo ako at lumapit sa pintuan, ngunit hindi ko ito binuksan ng lahat. Bahagya ko itong binuksan ng isang dako, hindi dahil gusto kong maging maikting, kundi dahil ayoko na makita ang buong pasilyo sa aking damit pantulog, gusot, ginising ng sigaw, parang isang katulong. Nakapaligid si Isabel, may matalas na mga mata at kamay sa baywang. Ang kanyang tingin ay hindi para sa isang manugang, iyon ay para sa isang taong susukuan. Nilunod ko ang laway, sinisikap na mapanatili ang pagkakontrol. Mama, napagod na ako. 4:00 pa lamang ng umaga. Maari bang matulog pa ako ng kaunti kung maaari? Bahagyang ngumiti siya. Sa bahay ngayong inanasanay ka sa maayos na pamumuhay. Dito may mga alituntunin at ang mga alituntuning ito ay ganito. Pagkatapos ay tinuro niya ako. Bumaba sa kusina at ibigay ang maalahas para may panatili ko. Sinasabi ko sa iyo para malaman mo at hindi na kailangang ulitin. Narinig ko ang salitang maalituntunin at nakaramdam ng panginginig. Kadalasang sinasabi na kung saan ka man naroroon, gawin ang nakikita mong ginagawa, ngunit anong kaugalian ang nagutos sa isang tao na isuko ang kanyang nga pag-aari na parang masusing bahay. Pinananatili ko ang aking boses na mahinahon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako umatras. Mama, tutulong ako sa kusina, ngunit ang maalahas ng kasal pakiusap, hayaan mo akong ingatan ang maito. Matanda na ako, at alam ko kung paano alagaan ang aking mabagay. Nagelo ang kapaligiran, nakita ko kung paano kumibot ang mga mata ni Isabel na parang ang aking pag-iingat sa mga ito ay isang sampal para sa kanya. Ano ang sabi mo? Ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit ang tono ay mas intimidating pa. Ang nga alahas ng kasal na pumapasok sa bahay na ito ay sa bahay na ito. Ano ang masama sa aking pag-ingat sa mga ito? Naramdaman ko ang tuyong lalamunan, hindi ang pangungusap na iyon ay kaswal, iyon ay isang deklarasyon ng intensyon. Lumingon ako at pumasok sa kwarto nang hindi na nagpapatuloy ng talakayan sa pasilyo. May mga pag-usap na kung isasagawa mo sa may pintuan ay parang naglalagay ka ngang sarili mo sa mesa ngang operasyon para gupitin ka. Lumapit ako sa kama at mas malakas na tinuktok si Javier. Javier, gumising na. Hinihingi ng iyong ina ang maalahas ng kasal para ingatan niya. Nagbukas si Javier ng mga mata at tiningnan ako ng ilang segundo na parang hindi siya nakaunawa. Hindi ko siya pinayagang manatiling antok, dahan-dahan at malinaw na sinabi ko sa kanya, seryoso ako.
Gusto ngang iyong ina ang mga alahas ngayon. Biglang umupo si Javier nang may gusot na buhok at pagtatakang mukha. Pinaktayo ko siya at dinala ko siya sa pintuan. Bahagya ko itong binuksan para makita niya ang kanyang ina na nakapaligid doon, para malaman niya na hindi ko ito ginagawa-gawa. Tumingin si Javier sa kanyang ina nang may boses na malapot pa sa antok. Mama, bakit tinatawag mo kami sa ganitong oras? Biglang lumingon si Isabel sa kanyang anak na may tono na parehong pagawing mabuti at aralin. Ganitong oras ang oras para gumising at magtrabaho. Nagdala kang babae dito para matulog na parang nasa hotel. Bukod pa rito, ang aking pag-ingat ng mga alahas ay normal. Ang bagong manugang ay hindi marunong mag-ingat ng mahahalagang bagay. Si Javier, na nerbyoso, ay tumingin sa akin at pagkatapos ay sa kanyang ina at tulad ng aking kinatatakutan, pumili siya ng pinakamadaling landas. Sige, ingatan na ni Mama ang maito. Mas ligtas tayo. Wala namang kalakihan. Elena, parang pinatay ngang ilaw sa loob ko, hindi dahil sa pangungusap mismo kundi dahil sa wala namang kalakihan na kanyang sinabi na parang ito ay halatang bagay na parang ang aking pagtutol ay isang pagkakamali. Tiningnan ko si Javier. Ang aking boses ay mababa pa rin, ngunit ngayon ay malamig na ito. Sinabi mong wala namang kalakihan, kaya ang maalahas na iyon para kanino at tinong iyong ina. Nagbukas ng bibig si Javier para magsalita, ngunit natigil siya, tumingin siya sa kanyang ina na parang humihingi ng tagubilin. Agad na pumasok si Isabel nang walang oras para mag-isip. Kung inyong maito, ingatan ko para sa inyo, hindi ko ito aarestuhin. Sa bahay na ito, walang nagnanakaw sa sinuman. Hindi ako ngumiti, ngunit sa loob ko ay natawa ako sa isang napakamundong parirala. Kung walang nagnanakaw, bakit kailangang kumuha ng sapilitan? Pinigilan ko ang aking sagot. Alam ko na ang pakikipagtalo sa ganoong tao ay pag-aaksaya ng oras. Simpleng nagtatag lamang ako ng gahangganan sa isang malinaw na parirala magalang, ngunit tiyak. Mama, salamat, ngunit hindi ko ibibigay ang maito. Ang maalahas ay pag-ari namin ni Javier at na akin, at ingatan ko ang maito. Kapag napagpasyahan naming ilagay ang maito sa bangko o sa isang ligtas na kahon, magpapasya na kami tungkol sa iyon. Namula ang mukha ni Isabel, humakbang siya ng isang hakbang pasulong habang tinaas ang boses niya, bagong dating na manugang, at nakikipag-usap na sa akin tulad ng isang abogada. Walang nangangailangan ng maleksyon dito. Narinig ko ang salitang abogada ng may kapahitan. Legal consultant ako. Sanay, samga, sugnay. Totoo iyon, ngunit hindi ako gumagamit ng batas para takutin ang sinuman, pinoprotektahan ko lamang ang aking sarili. Sinasabi nila na mas mabuting mamula kaysa magtampo magpakailanman, ngunit ang pagsuko sa ito ay pagsuko sa karapatang umiral. Lumabas si Antonio, ang aking biyenang lalaki, mula sa kanyang kwarto habang pinupunasan ang kanyang mukhang tuwalya, naiistorbo dahil nagising siya. Tiningnan niya kami ng tatlo at nagsalita ng tila isang tatak. Ano ang lahat ng kaguluhan na ito ng maaga? Ang manugang ay gumawa ang kanyang matungkulin at ang maalahas ay ingatan ang kanyang ina. Ganito palagi ang bahay na ito. Lumingon ako sa kanya at binati siyang may angkop na pagalang. Magandang umaga, Papa, sa inyong pahintulot. Nais kong linawin na hindi ako nagaway, simpleng hindi ko lamang ibibigay ang mga ito. Nagbuntong hininga si Antonio na parang nakagawa akong isang malaking kasalanan. Javier, sa gitna nito, ay namutla. Hinawakan niya ang aking manggas at bumubulong. Elena, hayaan mo na. Hayaan ang aking ina na ingatan ang maito para may kapayapaan. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanya, ngunit may katibayan. Tiningnan ko si Javier na hindi na siya tinatawagan ng may pagmamahal. Tinatawag ko siya sa pangalan niya, tulad ng para ibalik ang isang distansya. Javier, nangako kang mag-isa tayo. Nangako kang hindi ako kailangang mamuhay sa isang bahay na may mga alituntuning dumudurog sa tao at ngayon ay narito ka na nagsasabi sa akin na hayaan lamang. Ano ang ibig sabihin niyon? Nawalan ng salita si Javier. Ang kanyang katahimikan
ay nagpainit sa akin ng higit kaysa sa mga sigaw ng kanyang ina dahil sa kanya ay naramdaman ko ang kanyang intensyon. Gusto niya nga kapayapaan sa pamamagitan nga aking pagbabayad ng presyo. Huminga ako ng malalim. Javier, direktang itatanong ko sa iyo, nang hinihingi ng iyong ina ang mga alahas at sinabi mo na ingatan na ni mama para mas ligtas tayo, naunawaan mo ba ang kahulugan ng pangungusap na iyon? Sumagot si Javier ng mababang boses. Iingatan niya ang mga ito, wala namang masama doon. Tumango ako na parang tumatanggap ng isang hatol. May masama, maraming masama. Ibig sabihin na sumasang-ayon kang magpasya ang iyong ina tungkol sa ari-arian ng aming kasal. Ibig sabihin na hindi ko mahalaga ang aking mahangganan. Namutla si Javier. Nagsasalita ka ng napakahirap. Gusto ko lamang ng kapayapaan sa bahay. Tiningnan ko si Javier at nakita ang isang bagay na napakalinaw. Hindi niya naniniwala na tama ang kanyang ina, simpleng naniniwala siyang mas malakas ang kanyang ina at pinili niyang pumunta sa mas malakas na panig para hindi na kailangang harapin ito. Nagpatuloy akong dahan-dahan na magtanong, nangako kang mag-isa tayo, naalala mo pa ba iyon? Mabilis siyang sumagot, na parang kanya itong natutunan sa puso. O, ngunit kailangan nating maghintay, huwag mo akong pilitin. Tumango ako. Hindi na ako nakipagtalo patungkol sa paghihintay dahil naunawaan ko na sa bahay na iyon ang paghihintay ay paraan ng pagpapapasok mo sa kanilang dinamika. Isang araw ay mapapansin mo na ilang taon ka na palang namumuhay ng ganon nang hindi mo nalalaman kung paano. Umupo ako ng tuwid at nagsabi ngang isang bagay na kahit sa sarili ko ay tumalab, hindi kita pinipilit. Kailangan ko lamang na maliwanag ka. Kung ikaw ay hindi magpoprotekta ng mga hangganan ng iyong asawa, gagawin ko ito para sa aking sarili. Tiningnan ako ni Javier na parang isang estranghero at bumubulong, parang naktatrabaho ka, hindi namumuhay. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagalit. Naramdaman ko lamang ang kalungkutan. Kung hindi ako kumikilos na parang naktatrabaho, kakainin nila ako. Dito bawat isa ay may kanilang sariling maalituntunin. Kung wala akong sarili, matatalo ako. Lumingon si Javier at nagpalit ng posisyon muli na parang nais tapusin ang pag-usap. Ang katahimikang iyon ay para sa akin ang panghuling sagot. Hindi siya handang makasama ko sa sandaling lumitaw ang unang problema. Matapos ang 6:00, ang boses ni Isabel ay muling nakukulok mula sa ibaba, hindi na magalang tulad ng isang utos. Javier, bumaba ka na para kumain, at ang manugang ay bumaba rin. Kailangan nating mag-usap. Nakita ko si Javier na tumayo, nahugas ng mukha ng mabilis at nagsabi sa akin ng isang bagay na nagpainit sa akin. Subukang makipag-usap ng mas mahinahon, huwag mong saktan ang aking ina. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lamang siya ng isang segundo. Sa aking isipan ay natunog ang isang payo ang aking ina. Ang pagiging mahinahon sa tamang sandali ay pagiging matalino. Ang pagiging mahinahon sa maling sandali ay pagiging tanga. Bumaba ako ngunit hindi para maging mahinahon, kundi para makita kung anong papel ang inihanda nila para sa akin. Maliwanag na ang sala. Nakaupo si Antonio sa pangunahing upuan na may tasa ng kape sa kamay at walang emosyong mukha. Nakaupo si Isabel sa harap na may tuwid na likod at isang tingin na tila may inihanda ng buong talumpati. Binati ko ang aking mabiyenan ng may angkop na pagalang. Magandang umaga, Papa. Magandang umaga, Mama. Hindi agad sumagot si Isabel. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa bago nagbitaw ng ang nga manugang ng iba pang mabahay kapag dumating sila ay magalang. Ikaw, unang araw pa lamang, ay rebelde ka na. Sino ang nag-aruga sa iyo ng ganon? Nagpanatili akong neutral na tono. Itinuro sa akin ng aking nga magulang na maging magalang at mapanatili rin ang aking nga hangganan. Tinabo ni Antonio ang kanyang tasa sa mesa. Mga hangganan. Anong mga hangganan? Kapag pumunta ka sa bahay ng iyong asawa, sumusunod ka sa mga alituntunin ng iyong asawa. Huwag dalhin dito ang mga kaugalian ng iyong sariling bahay. Tiningnan ko siya nang hindi pumapasok sa isang talakayan tungkol sa kanyang bahay o sa akin at natuon sa paksa. Oh, sir,
Susunod ako sa mga alituntunin ng pamumuhay, ngunit ang ari-arian sa inyong pahintulot ay pamamahalaan namin bilang mag-asawa. Nagbigay si Isabel ng mapanghamak na tawa na may biglaang pagiging matamis at kahina-hinala. O, napakaganda ng iyong pagsasalita, pamahalaan ang inyong ari-arian. At bakit mo gustong ingatan ang mga alahas? Para kapag may nangyari ay maaari mong kunin ang maito at bumalik sa bahay ng iyong mamagulang. Ang pariralang iyon ay tulad ng isang karayom na direkta sa aking karangalan. Nakita ko si Javier sa tabi ko na nanginig ngunit nagpatuloy sa pagtahimik. Naunawaan ko, iyon ang script na inihanda nila magtanim ngang duda at gawing ako ang may intensyon. Hindi ako namula o nagdepensa sa pamamagitan ng mahabang talumpati, sumagot lamang ako ng maikli. Hindi ako pupunta sa kahit saan. Inaingatan ko lamang ang ari-arian ng aming kasal. Kumiling si Isabel ang ulo, nagpapanggap ngang pagmamalasakit. Ang mababae ngayon ay maraming salita ngunit sino ang makakaalam ngang kanilang iniisip. Talagang sasabihin ko sa iyo, matanda na ako at may karanasan sa mga tao. Sa karakter na ganyan ang hirap, mapapahamak ka sa buhay. Narinig ko mapapahamak ka at naramdaman ko ang isang panginginig. Iyon ay isang nakatakpang babala, ngunit malinaw. Kung hindi ako susuko, gagawin nila ang aking buhay na mahirap. Tumingin ako kay Javier na nakayuko. Direkta akong nagtanong sa kanya sa harap ng kanyang mamagulang ng walang pag-iikot. Javier, sabihin mo, sino ang gusto mong magingat ng mga alahas? Nagulat si Javier, tumingin sa kanyang ina, sa kanyang ama, at pagkatapos ay bumubulong, ang ina ko na. Tumango ako hindi para ipakita ang pagsang-ayon, kundi para itala ang katotohanan sa pulong pamilyang ito, ang aking boses ay minorya. Lumingon ako kay Isabel, mayroon pa ring paggalang ngunit may katibayan. Mama, narinig ko na, ngunit hindi ko pa rin ibibigay ang maito. Maaring magalit kayo sa akin, ngunit hindi ko isusuko ang aking ari-arian dahil sa takot sa galit. Malakas na nagsalita si Antonio. Ganyan ba ang pakikipag-usap mo sa iyong mabiyenan? Huminga ako ng malalim. Hindi ako sumagot sa tono na iyon dahil gagawin ako nitong bitag. Dahan-dahan at malinaw ko lang na sinabi tulad ng pagsasara ng minuto. Sa inyong pahintulot, hindi ako makikipagtalo. Pinapanatili ko ang aking desisyon. Tumayo si Isabel nang biglang may mataas na boses. Nakikita mo? Anong uringang manugang ang kinasal sa aking anak, bagong dating pa lamang at wala na siyang respeto. Siyempre, may ginto sa kamay. Napataas ang kanyang ulo. Tiningnan ko siya nang may katahimikang nagulat kahit sa sarili ko. Hindi ako gumanting na, nakakasakit ng mga salita. Nag-isip lamang ako ng isang angkop na kasabihan. Ang dilangam nga tao ay parang kutsilyo. Kapag nagsalita, nagtataga. At naunawaan ko na pinagtatalim nila ang kutsilyong iyon sa aking karangalan. Lumingon ako kay Javier at sinabi sa kanya ng mababang boses ngunit sapat para marinig. Narinig mo ba ang iyong ina? Kung isang araw ay may mangyari, sasabihin nila na dinala ko ang mga alahas at hindi ko iyon tatanggapin. Nakbukas, si Javier nakbibig para maksabi ng isang bakay, ngunit natihil siya. Hindi na ako nahintay. Lumingon ako at umakyat ng direkta sa aking kwarto. Doon ay gumawa ako ng isang partikular na bagay. Binuksan ko ang matala nga aking telepono at isinulat ko ang kronolohiya ng makaganapan mula ng nakaraang gabi. Ano ang sinabing bawat isa? Sa anong oras? Saan? Hindi ko ito isinulat para magsalita ng masama laban sa kanila kundi para protektahan ang aking sarili. Itinuro sa akin ng aking propesyon na suriin ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Naunawaan ko na sa pamamagitan ng pagbabago ng isang detalye ay maaring baliktarin nila ang kwento laban sa akin. Sinuri ko rin ang bag na may mga alahas sa aking maleta. Hindi ko ito binuksan para bilangin ang mga ito, tinatiyak ko lamang na nasa lugar pa rin ito. Naglagay ako ng mental na label. Ang ari-arian na ito ay magiging kanilang layunin at ang sandata rin na gagamitin nila para bumuo ng kwento laban sa akin. Umupo ako sa dulong ng kama.
Nakatingin sa labas ng bintana, maliwanag na ang araw ngunit sa loob ko ay lahat ay madilim. Gusto kong kapayapaan, ngunit hindi ito ibibigay ng pamilyang ito sa akin. At nalaman ko na kung hindi ako magtatayong sariling harang, papasok sila sa aking buhay at alisin ang lahat. At para pa itong pagsahalamat sa kanila para sa pagmamalasakit sa akin. Tumayo ako at nagbihis ng komportableng damit hindi para bumaba at humingi ng tawad, kundi para ihanda ang aking sarili para sa mga susunod na hakbang ng may pinakamalinaw na pag-iisip tulad ng isang taong hindi na naniniwala sa kapayapaang pampamilya. Pagkatapos magbihis, nanatili akong ilang sandali na nakatingin sa salamin. Ang aking mukha ay hindi ang mukha ng isang bagong kasal, iyon ay ang mukha ng isang taong bagong kagising mula sa isang pagkahulog. May mga kulob sa ilalim ng aking mamata dahil hindi natulog. Nagpalakpak ako ng bahagya sa aking mapisngi, nagsasabi sa aking sarili na mapanatiling malamig ang ulo. Sa buhay, ang galit ay pay na ginagamit ng iba para akitin ka sa kanilang bitag. May gatin ay zinara ko ang gipintuan ng kwarto. Pinindot ang kandado hindi para pigilan ang sinumang pumasok ng sapilitan, kundi para bigyan ang aking sarili na nilang minuto para uminga. Ang unang ginawa ko ay hindi ang pagbubukas ng maleta. Kinuha ko ang aking wallet, inilabas ang lahat ng aking personal na dokumentasyon, PhilHealth card, lisensya ng pagmamaneo, mga credit card, postal ID at inilagay ang maito sa isang maliit na bag na nakadikit sa aking katawan. Dahan-dahan kong ginawa ito. Isa-isa, naglikha sa akin ng aking propesyon ang isang kakaibang kaugalian. Ang mahalaga ay dapat nasa aking kontrol, hindi sa loob ng kamay ng kahit sino. Binuksan ko ang aking telepono, sinuri ang kronolohiya na aking isinulat at nagpadala ng kopya kay Sofia na may maikling mensahe. Panatilihin mo ito para sa akin. Agad siyang sumagot. Handa ako, nandito ako. Isang simpleng mensahe, at naramdaman kong hindi na ako ganun kalagang nag-isa. Totoo na ang isang kahoy ay hindi gumawang isang tulay. Sa mga sandaling ang panganib ay malalaman mo kung sino ang nasa iyong panig. Tiningnan ko ang maleta. Nakapaligid ito tulad ng isang tanong na walang sagot. Binuksan ko ito hindi para gawing maayos ang lahat, kundi para muling ayusin ito ayon sa aking mga pangangailangan. Ang damit sa isang sulok, ang toiletries sa isa pa, ang charger ng telepono, ang earphones, ang susi ng motorsiklo inilagay ko sa panlabas na bulsa para kung may mangyari, hilahin lamang ang zipper at makakaalis na ako. Nang maramdaman ng aking madaliri ang bag ng maalahas, huminto ako ng isang segundo. Hindi ko ito inilabas para bilangin o inilagay sa kama. Simpleng inilagay ko ang bag na ayon sa loob ng isa pang tela na bag at itinago sa ilalim ng isang jacket sa loob ng isang backpack hindi para itago ito, kundi para kung may biglaang pumasok ay walang makakakita sa akin at sisiga, nagpaplano ka bang dalhin ang ginto, kakatwa ang buhay. Ang pagmamay-ari nga iyong sariling ari-arian ay hindi kasing mapanganib ng etiketa na inilalagay ng matao rito. Gusto nilang gawing makasarili ako, kaya kailangan kong alisin ang anumang pagkakataon para buuin nila ang kanilang kwento. Mula sa ibaba, narinig ko ang ingay ng mga pinggan at hiyaw nga upuan. Ang boses ni Isabel ay dumating paminsan-minsan malayo. Hindi ko naunawaan kung sino ang kanyang kinakausap, ngunit kilala ko ang tono. Iyon ay ang tono ng isang taong nagre-reklamo, nagdadaing, at sa parehong oras ay nagbibigay ng pahiwatig na ang bagong manugang ay isang rebelde. Nanatili akong tahimik habang nakikinig tulad ng isang tao na nakikinig sa ulat ng panahon. Dahil alam ko na kung nabuo na ang bagyo, hindi ako dapat lumabas sa kalye. Nanginig ang aking telepono. Isang mensahe ni Javier. Bumaba ka para makipag-usap sa aking ina. Galit na galit siya. Binasa ko ito at hindi agad sumagot. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal at inilapag ang telepono. Biglang naunawaan ko ang isang uring galit na pamilyar sa akin. Ang galit na hindi nakahanap ng solusyon kundi nakahanap ng paraan para sa pilitang sumuko ang isa. Sumagot akong isang linya.
Kapag handa ka nang sabihin ng malinaw kung sino ang may-ari ng nga alahas, bababa ako. Hindi sumagot si Javier. Katahimikan, ang kanyang karaniwang katahimikan. Nagbigay ako ngang isang mahinahon na tawa ngayon, hindi na kasing pait, kundi ang tawangang isang taong nagtapos ng isang inaasahan. Sinasabi nila na kailangan mong piliin ng maigi ang iyong asawa, tulad ng pagpili ng ginto. Napili ko ba ng maigi o nagpakita lamang ako nga atensyon sa isang magandang hitsura? Hindi na ako nanatili sa panghihinayang. Ay aktivate ko ang voice recorder no aking telepono, nag-record no maikling piraso para surin na mayos ang mikropono at pinatay ito. Kinasusuklaman ko ang paggawa nga magaganitong bagay, ngunit lalo akong kinasusuklaman ang ideya na may akusa ng may kasinungalingan nang walang anumang may pagtatanggol ng aking sarili. Tulad ng karaniwang sinasabi, ang masalita ay nililipas ng hangin ngunit nananatili ang katibayan. Binuksan ko ang pintuan at sumilip sa pasilyo. Walang tao, bumaba akong tahimik sa hagdan. Mula sa reception hall ay lumihis ako patungo sa garahe. Nakita ko ang aking motorsiklo, sinuri ko ang maletero. Lahat ay nasa lugar. Nahinga akong may kaginhawaan. Nang lumingon ako, lumabas si Antonio mula sa sala. Nang makita niya ako, huminto siya. Tiningnan niya ako ng malamig, isang tingin na hindi nangangailangan ng masalita para magpigil. Manugang ka at nagtatago-tago ka. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya ng mababang ngunit mabigat na boses. Pinanatili ko ang paggalang. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Si Antonio ay nagpasiyang may bahagyang ngiti. Para sa tubig o nagpaplano para bumalik sa bahay ngayong mamagulang. Ang pariralang iyon ay isang hindi nakikitang sampal. Kinupit ko ang talingang bag ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Wala akong pinaplano, gusto ko lamang maging mapayapa. Nagbigay siya ng mapanghamak na tawa. Kung gusto mong kapayapaan, sumunod ka sa iyong biyenan. Sa bahay na ito, ang sinasabi niya ay batas. Hindi ako nakipagtalo. Tiningnan ko lamang siya ng mahinahon. O sir, pakikinggan ko ang lahat ng makatuwirang bagay. Lumalapit si Antonio ng isang hakbang at binabaan ng boses. Bagong dating kang babae. Huwag hayaan ang matao na tumawa sa amin. Isang malaking kasal para ngayon ay gumawa ng ganitong drama. Narinig ko ang salitang tumawa at naunawaan ko ang lahat. Natatakot sila sa opinyon ng mga tao, sa chika ng mga kapitbahay, at dahil sa takot na iyon ay mas lalo nilang sisubukang kontrolin ako para hindi na ako makagawa ng ingay. Anong kakatwa? Sila ang gumawang problema at ngayon ay hinihingi nila ang aking katahimikan para mapanatili ang kanilang reputasyon. Tumango ako ng hindi na nagpapatalo. Nakalampas ako sa kanya at bumalik sa kwarto. Kailangan kong lugar na may saradong pintuan, may oras, may karapatang huminga. Sa sandaling pumasok ako, tinawagan ko ang aking ina ng walang pag-ikot. Sinabi ko, Mama, may mga nangyari dito. Gusto ko puntahan ang bahay ng sandali. Hindi ako binahang aking ina nga isang tanong lamang ang kanyang ginawa. Ayos ka ba? Ligtas ka ba? Nabuo ang isang kumpol sa aking lalamunan. Ngunit sumagot ako, dahan-dahang nagsalita ang aking ina. Kaya pumunta ka, sa bahay lagi kang may bukas na pintuan, ngunit tandaan kahit ano ang ginagawa mo, laging makaroon ngang paraan palabas at mga katibayan. Huwag hayaan kang may akusa ng kasinungalingan sa isang salita lamang. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang pariralang may akusang kasinungalingan ay masakit, ngunit masakit dahil totoo. Sige. Sinabi ko at binaba ang tawag. Tumayo ako at sinuot ang aking backpack. Hindi ako agad umalis sa bahay. Sinuri ko muli ang lahat sa huling beses, mga dokumento sa itaas, telepono na may baterya, mga susi sa kamay, bakngam nga alahas sa ilalim ng backpack, at higit sa lahat, malamig na ulo. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto at lumabas sa pasilyo. Sa pagkakataong ito, ang aking mahakbang ay matibay. Naunawaan ko na kung mananatili ako ng walang mga hangganan, dahan-dahang mauubos nila ako araw-araw. Hindi kailangan ng mga palo, sapat na ang pagutos sa akin na mamuhay ayon sa kanilang mga alituntunin at tawagan itong kaugalian.
Bago bumaba sa hagdan, huminto ako ng sandali at tumingin sa pintuan ng silid ng kasal. Wala akong naramdamang habag para doon kundi para sa walang muwang na tiwala na mayroon ako nung nakaraang araw. Ngunit sige, matututo tayo mula sa mga pagkakamali. Ang mahalaga ay hindi ko pinayagan ang sinuman na agawin ang pinakamahalaga, ang aking dignidad at ang aking karapatang magpasya. Mayroon akong backpack at mga susi nga motorsiklo sa kamay, ngunit huminto ako sa unang baitang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil biglang naalala ang mga salita ng aking ama, ang mga hangganan ay kailangang gawing malinaw, ang kalabuan ay nagdudulot lamang ng mga problema. Kung aalis ako ng tahimik, bukas ay sasabihin lamang nila, kinuha niya ang ginto at tumakas sa bahay kanyang nga magulang at sapat na iyon. Sa buhay na ito, ang matao ay mas madaling maniwala sa isang iskandalo kaysa sa isang makatwirang paliwanag at hindi ko maaring mamuhay sa reputasyong iyon. Inilapag ko ang aking backpack sa sahig at kinuha ang aking telepono. Hindi ko agad binuksan ang kamera. Sinuri ko ang baterya, binuksan ang application ng video, nag-record ng ilang segundo at binura ito. Pinaalalahanan ang aking sarili na ang recording ay dapat mapatuloy at ang tunog ay malinaw, hindi ito palabas para sa social media. Iyon ang aking baluti. Binuksan ko ang zipper ng backpack at kinuha ang bag ng nga alahas. Ang aking makamay ay hindi nanginginig, ngunit malamig ang ito. Umupo ako sa dulong kama, binuksan ang bag at tiningnan ang mga pirasong ginto. Ang liwanag nito ay hindi mapagamak mabigat, tulad ng isang responsibilidad. Inilagay ko ang ito sa isang maliit na kahon na nakabalot ng papel de seda, hindi para gumawa ng drama, kundi para kapag ibinibigay ang ito ay malinaw kong mabibilang ang ito nang walang mahuhulog at nang walang makakapagsabi na kulang ang isa. Sa sandaling handa na ang lahat, huminga ako ng malalim at lumabas sa kwarto. Ang hagdan ng bahay naking mabiyenan ay malinis. Bawat baitang ay makintab, ngunit ang kalinisan ng puso nga maari ay ibang kwento. Dahan-dahan akong bumaba, nakikinig sa mababang tunog ng telebisyon sa sala. Malamang ay binuksan ito ni Isabel para magbigay nga hitsura nga normalidad, ngunit alam ko na ito ang katahimikang nauna sa isang bagyo. Pumasok ako sa sala. Nakaupo si Antonio sa pangunahing upuan na may tasang kape. Si Isabel, katabi niya, ay tiningnan niya ako tulad ng isang rebelde na kailangang supilin. Nakatayo si Javier malapit sa pintuan, namumutla, pinagkakasayawang-sayaw ang kanyang makamay sa pagkabalisa. Inilagay ko ang kahon ng nga alahas sa mesa, malinaw ang lahat. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking telepono sa taas ng aking dibdib at nagsimulang mag-record. Ang screen ay malinaw na nagpapakita na eksena ang aking mukha at ang kanila. Nagsalita ako ng dahan-dahan at malinaw, nang hindi itinaas ang boses o napatak ng isang luha. Ako si Elena. Ngayon, sa harap ng aking mabiyenan at ni Javier, nais kong malinaw na ibalik ko ang kabuang koleksyon ng maalahas ng kasal na ibinigay sa akin ng pamilya ng lalaki kahapon. Ilang pulseras at isang kuwintas na ginto, ibinabalik ko ang lahat. Wala akong pinapanatili. Nagulat si Isabel nang makita na nagre-record ako. Sinubukan niyang agawin ang aking telepono. Ano sa mundo ang ginagawa mo? Patayin mo iyan. Umatras ako ng isang hakbang habang hawak ng matibay ang telepono. Nang hindi nawalan ng kalmado ay sinabi ko sa kanya, Mama, nire-record ko ito bilang katibayan. Ibinabalik ko ang mga alahas ng may katapatan para walang makaakusa sa akin ng anuman. Nagbuntong hininga si Antonio. Ito ay mausapin ng pamilya. Bakit kailangang mag-record? Gusto mo ba kaming mapahiya? Tiningnan ko siya ng may pagalang. Ayokong mapahiya ang sinuman, gusto ko lamang protektahan ang aking sarili. Ibinabalik ko ang lahat para walang makapagsabing dinala ko ang ginto. Nang marinig ng mukha ni Isabel ang pariralang dinala ko ang ginto, napikit siya ng sandali, ngunit mabilis na naibaling. Diyos ko naman, sino ang nagsabi na dinala mo ang nga ito?
Ikaw na mismo ang nag-isip niyon at nag-record ka pa? Anong uri ngang manugang ka? Hindi ako nakipagtalo kung sino ang nagsabi. Binuksan ko ang kahon at inilalagay ang bawat pirasong ginto sa mesa sa harap ng kamera. 1, 2, 3, 4. Iniisa-isa ko ang bawat piraso ng malapitan at pagkatapos ay kumuha ng pangkalahatang shot. Ginawa ko ito ng sistematiko, tulad ng paghahanda ng 1 minuto. Lumapit si Javier na may nanjinginig na boses. Elena, nakakaibig ito. Ano ang GCP ng na tao? Lumingon ako sa kanya at tumingin ng diretso. Ano ang isipin ng mga tao o ano ang isipin ng iyong ina? Sino ang takot mong mawalan ng respeto? Javier, nawalan siyang salita. Hindi na ako naghintay ng kanyang sagot. Dahan-dahang itinulak ko ang kahon patungo kay Isabel. Narito ang lahat. Mula ngayon, kung gusto nilang ingatan nila. Wala na akong kinalaman. Hindi agad kinuha ni Isabel ang kahon. Tiningnan niya ang maalahas, pagkatapos ay ako na may paghahalong kasakiman at galit. Sinabi niya nang halos iisipin ko, ibinabalik mo ito para saan? Para iakusa kami? Para ipakita sa lahat na ikaw ay biktima? Bahagya akong tumango at sinabi ang katotohanan. Ibinabalik ko ito para maglagay ng punto at pagtatapos. Hindi ko maaring manirahan sa isang bahay kung saan ginigising ako ng 4 ng umaga para hinihingi na ibigay ang aking mga alahas sa pintuan ng aking kwarto. Hindi ko matanggap iyon. Nanginig si Javier at sumilay-silay kay Isabel. Agad na itinanggi ni Isabel. Hindi ko hinihingi kahit ano sa iyo. Sinabi ko sa iyong ingatan ko ito para sa inyo. Pinanatili ko ang pantay na tono. Tinatawag mo itong ingatan. Ngunit malinaw kong narinig ang pariralang ito. Ang maalahas na pumapasok sa bahay na ito ay sa bahay na ito. Narinig ko rin. Ang dahilan ko ang nangunguna dito. Hindi ko maaring ituring iyon bilang isang pabor. Tinabo ni Antonio ang mesa. Ang tasang kape ay nagpapalakpak. Isang bagong dating na babae at nagsasalita ka na tulad ng isang politiko. Sa bahay na ito, walang nagnanakaw ng kahit ano sa iyo, ngunit ang isang manugang ay kailangang marunong sumunod. Nagpunta ako sa kanya ng may karaniwang paggalang. Oh, sir, susunod ako sa lahat ng makatwirang bagay. Ang pagbibigay ng aking maalahas ay hindi makatuwiran. Lumalapit si Isabel ng isang hakbang pa na may malalaking mata. Sa rebelyon na iyon, paano tayo mabubuhay ng makasama? Narito ka para sumunod sa mga alituntunin. Gumising ng maaga. Maghandang pagkain sa gabi. Maging diskreto. Sa bahay na ito, hindi namin pinapanatili ang mga tamad. Narinig ko ang salitang pinapanatili at naramdaman ang isang malalim na kapaitan. Nagtatrabaho ako, kumikita ng sariling pera, nagbabayad ng aking motor sa monthly installment. Hindi ako nabubuhay sa gastos ng sinuman, ngunit hindi ako nagsimulang ilista ang aking mga merito. Isang pangungusap lamang ang aking sinabi, sapat lamang para malaman niya na hindi ako madaling matakutin. Hindi ako tamad, simpleng hindi ko tinatanggap ang mga walang katwirang utos. Isinulat ni Isabel na parang natamaan ng isang exposed nerve ang kanyang kamay sa pintuan. Walang katuwiran. Dito ang dahilan na sa akin. Ang pagkakataong iyon ay nakpaunawa sa akin ng higit pa. Para sa kanya, ang tama at mali ay hindi mahalaga. Mahalaga lamang ang kapangyarihan. Gusto niyang yumukod ako mula sa simula para sa hinaharap na kailangan niyang sumunod sa lahat ng kanyang utos. Iyon ay nang bulong ni Javier. Mama, hayaan mo na. Pag-usapan na namin ito. Lumingon si Isabel nang bigla sa kanyang anak. Manahimik ka, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Sundin mo ang aking sinasabi. Huwag hayaang pamunuan kang iyong asawa. Tiningnan ko si Javier. Ang aking tingin ay hindi na nakmamakawa. Isa itong huling pagsubok. Sa aling kang panig. Nilunod ni Javier ang laway at sinabi ang pariralang dumurog sa loob ko. Elena, sundin mo na ang aking ina ng county, bagong dating pa lang tayo. Hindi ako agad nagalit, naramdaman ko lamang ang isang klik sa loob ko tulad ng isang kandado na nagsasara.
Lumingon ako kay Isabel nang may mahinahon at halos malamig na boses. Mama, sasabihin ko ito ng isa pa para maging malinaw. Hindi ibinibigay ang mga alahas at hindi ako bababa sa kusina ng ika-4 ng umaga dahil lamang ito ang alituntunin. Ako ang iyong manugang, hindi ang iyong katulong. Kung nagtatanong kayo kung bakit narito ako para maging asawa ni Javier. Kung itinuturing ninyo ako ng iba, sa inyong pahintulot, hindi ako mananatili. Nabuka ang bibig ni Isabel ng gulat, namutla si Javier. Ano ang sinasabi mo, Elena? Huwag mong sabihin iyon. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. Hinihingi mo sa akin na sumuko, ngunit ang pagsuko sa ganitong paraan ay pahintulot na agawin ang aking mahangganan. Kung sumusuko ako ngayon, bukas ay hihilingin nila ngang higit pa. May kasabihan. Bigyan ang 1 pulgada at kukunin ang 1 milya. Ayokong maging taong iyon. Nagkaroon katahimikan ng ilang segundo. Malinaw kong narinig ang huni na ceiling fan. Naunawaan ni Isabel na hindi pa rin nila kinalas ang sitwasyon at mabilis na binago ang tono patungo sa huwad na kabaitan. Ngunit sige, anak, sinasabi ko lang dahil nakmamalasakit ako. Sige, ibigay na ang maalahas. Ilalagay ko sa ligtas at kapag kailangan mo ay ibibigay ko. Tiningnan ko siya. Malinaw ko itong nakita ang umiling ako. Hindi. Muling tumigas si Isabel ng afilado tulad ng isang kutsilyo. Hindi. Kaya mula ngayon huwag kang magreklamo. Kung anong uri ngang manugang, hindi ko siya pinatapos. Isinara ko ang pintuan hindi para hamunin siya, kundi para pigilan ang bagyo na sinisikap nitong isara ang panlabas na kapaligiran sa aking paligid. Pumasok si Javier sa kwarto na naguguluhan. Kung gagawin mo iyon, talagang magagalit ang aking ina. Umupo ako sa kama at tiningnan siya. Javier, marinig mo ako ng maigi. Wala akong takot na magalit ang iyong ina. Ang pinaka natatakot ko ay mamuhay ng isang buhay kung saan lagi akong matakot na magalit ang iba para lang maging mapayapa. Natigil si Javier. Alam ko na ang pag-usap na iyon ay hindi makakarating sa kahit saan sa ngayon, ngunit alam ko rin na nakarating na ako sa isang punto ngang hindi na pagbabalik. Hindi na ako makakapagngiti at hayaan itong lumipas. Binuksan ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Sofia. Kung may mangyari, ingatan mo ang katibayan. Pagkatapos ay kumuha akong litrato ng aking maleta kung saan nananatiling buo ang bag na may mga alahas. Ginawa ko ang lahat ng mabilis at tahimik. Itinuro sa akin ng aking propesyon. Sa harap ng isang posibleng alitan, ang katibayan ay una. Inilapag ko ang telepono sa isang tabi at tumingin sa labas ng bintana. Madilim pa rin, ngunit sa malayo, nakikita ko na ang manipis na linya ng liwanag tulad ng isang sinulid. Biglang naisip ko na ang bawat bukang liwewe ay nagsisimula sa isang maliit na sinang liwanag. Ang aking mahangganan ay itinayo rin sa kadiliman, ngunit ilalabas nila ako dito. Halos nagsimula na ang pagliwanag ng napuno ang bahay ng maliliit na ingay ang pintuan ng banyo, ang tubig ng gripo, ang pagila ng sinelas sa pasilyo. Wala akong natulog ng maayos. Natuyo ang aking mamata at pagod ang aking katawan. Ngunit masakit na gisingin ang aking isipan tulad ng isang panloop na orasan na hindi titigil ng tugtog na nakpapaalala sa akin na nasa maling lugar ako. Nakahiga si Javier sa aking tabi, nakatalikod sa akin. Hindi rin siya natutulog ng mahimbing. Paminsan-minsan ang kanyang mabalikat ay nagtitiyak tulad ng isang taong nagpapanggap na natutulog para hindi na kailangang makipag-usap. Pinamasdan ko ang kanyang likod ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahan ngunit malinaw na nagsalita, Javier, lumingon ka. Hindi siya gumalaw. Hindi ko siya sinigawan, paulit-ulit ko lamang na sinabi, ngayon ay may higit na katibayan. Javier, kausap kita. Nagbuntong hininga siya, lumingon, namumula. Ang kanyang nga mata dahil sa kawalan ng tulog, hindi siya direktang tumitingin sa akin. Ang kanyang tingin ay nangangapa sa kisame. Ano pa ang gusto mo? Tanong niya ng may tono na pagod at inis. Ang salitang pa ay tumama sa akin tulad ng isang baso ng malamig na tubig.
Akala mong magsasalita ang magabagong kasal ng may pagmamahal hindi na may, ano pa ang gusto mo, na parang ang problema ay ako. Pinanatili ko ang kalmado at nagsalita tulad ng paharap sa isang paksa sa isang pulong. Sagutin mo ako nga isang bagay. Nung hinihingi nga iyong ina ang maalahas sa panig ng sino ka pumunta, muling kumunot ang kilay ni Javier. Ang aking ina ay matanda na, nakmamalasakit siya sa atin, hindi mo ba naiintindihan? Pinigilan ko siya na huwag magtago sa salitang nagmamalasakit. Tinanong ko kung sa panig mo sino ka pumunta. Javier sumagot. Nanatili siyang walang salita. Pagkalipas ng ilang oras, bumubulong siya. Pumunta ako sa panig ng kapayapaan ng bahay. Nagbigay akong isang tawa ngunit ngayon ay isang mapait na tawa. Tiningnan ko siya. Ang kapayapaan bahay ay nangangahulugang tinatago ko ang lahat, di ba? Nagsimulang mabahala si Javier. Anong paraan ng pagsasalita iyan? Ngayon pa lamang nakarating ka sa bahay na ito at gumagawa ka na ng iskandalo. Hahatulan kang nga tao. Tama ang aking ina. Inda apa? Ano ang masama sa pag-ingat niya ng gaalahas? Tiningnan ko si Javier at nakita ang isang bagay na napakalinaw. Hindi niya naniniwala na tama ang kanyang ina, simpleng naniniwala siyang mas malakas ang kanyang ina at pinili niyang pumunta sa mas malakas na panig para hindi na kailangang harapin ito. Nagpatuloy akong dahan-dahan na magtanong, nangako kang mag-iisa tayo, naalala mo pa ba iyon? Mabilis niyang sumagot, na parang kanya itong natutunan. Ngunit kailangan nating maghintay. Huwag mo akong pilitin. Tumango ako. Hindi na ako nakipagtalo tungkol sa paghihintay dahil naunawaan ko na sa bahay na iyon. Ang paghihintay ay paraan ng pagpapapasok mo sa kanilang dinamika. Isang araw ay mapapansin mo na ilang taon ka na palang namumuhay ng ganoon nang hindi mo nalalaman kung paano. Umupo ako ng tuwid at nagsabi ng isang bagay na kahit sa sarili ko ay tumalab. Hindi kita pinipilit, kailangan ko lamang na maliwanag ka. Kung ikaw ay hindi magpoprotektang nga hangganan ng iyong asawa, gagawin ko ito para sa aking sarili. Tiningnan ako ni Javier na parang isang estranghero at bumubulong, parang naktatrabaho ka, hindi namumuhay. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagalit. Naramdaman ko lamang ang kalungkutan. Kung hindi ako kumikilos na parang naktatrabaho, kakainin nila ako. Dito bawat isa ay may kanilang sariling maalituntunin. Kung wala akong sarili, matatalo ako. Lumingon si Javier at nagpalit ang posisyon muli na parang nais tapusin ang pag-usap. Ang katahimikang iyon ay para sa akin ang panghuling sagot. Hindi siya handang makasama ko sa sandaling lumitaw ang unang problema. Matapos ang alas 6, ang boses ni Isabel ay muling nakukulok mula sa ibaba. Javier, bumaba ka na para kumain. At ang manugang ay bumaba rin, kailangan nating mag-usap. Nakita ko si Javier na tumayo, nahugas ng mukha ng mabilis at nagsabi sa akin ng isang bagay na nagpainit sa akin. Subukan mong makipag-usap ng mas mahinahon, huwag mong saktan ang aking ina. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lamang siya ng isang segundo. Sa aking isipan ay natunog ang isang payo nga aking ina. Ang pagiging mahinahon sa tamang sandali ay pagiging matalino. Ang pagiging mahinahon sa maling sandali ay pagiging tanga. Bumaba ako ngunit hindi para maging mahinahon, kundi para makita kung anong papel ang inihanda nila para sa akin. Maliwanag na ang sala. Nakaupo si Antonio sa pangunahing upuan na may tasa ng kape sa kamay at walang emosyong mukha. Nakaupo si Isabel sa harap na may tuwid na likod at isang tingin na tila may inihanda ng buong talumpati. Binati ko ang aking mabiyenan ng may angkop na paggalang. Sumipain ako ni Isabel ng tingin at pagkatapos ay napunta sa aking ina na may pinilit na ngiti. Paumanhin, Aling Carmen, ang makabataan ay impulsibo, ang aking manugang. Sumagot ang aking ina ng may bahagyang ngiti. Impulsibo man o hindi, umupo na tayo para linawin ito. Hindi hinawakan ni Antonio ang tubig, sumilay siya sa silyon at direktang tinanong, bakit kami tinawag ninyo? Tapos na ang kasal. Umalis ang manugang ng sarili niyang kagustuhan at nagre-record pang video para mapahiya kami. Hiya na kaming lahat. Nang marinig ko ang salitang hiya, nainit ang aking mukha, ngunit hindi ako nagsalita. Tiningnan ko ang aking ama.
Inilapak niya ang kanyang tasa at dahan-dahan na nagsalita, sinasabi ninyong nahihiya kayo. Maari bang sabihin ninyo kung ano ang kahihiyang iyon? Ang kahihiyang nagbalik ang aking ana ang maalahas at umalis pagkatapos na mapigilan siyang ibigay ang maito ng hating gabi, o ang hiya ay ang hindi tamang kilos ng inyong pamilya? Pumasok si Isabel agad na tinaas ang boses. Walang pumigil sa kanya, sinabi ko lamang na ingatan ko ang maito. Rebelde siya, lahat ay ikinata niya at gumawa ng gulo. Bahagya na tumango ang aking ama at nagpatuloy. Kung ingatan lamang ng walang intensyon, bakit sinabi ninyo ang pariralang ito? Ang maalahas na pumapasok sa bahay na ito ay sa bahay na ito. An walang intensyon, an na pan maakin maalahas na pumapasok. Natigil si Isabel ng ilang sandali at pagkatapos ay nagdepensa. Sinabi ko iyon para turuan siya na mga alituntunin. Ang isang manugang ay kailangang malaman ang kanyang lugar. Inilapag ng aking ina ang kamay sa mesa nang may mahinahon ngunit matibay na boses. Ang maalituntunin ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng pag-agaw ng ginto sa hating gabi. Kahit sinong makakarinig sa iyon ay maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Nagbigay si Antonio ng mapanghamak na tawa. Sa aming bahay, ang pagising ng maaga ay normal. Isang manugang na natutulog na parang nasa hotel pakiusap. Bukod pa rito, ang alahas na ibinigay ng pamilya ng lalaki ay kailangang ingatan ng pamilya ng lalaki. Ano ang masama roon? Tinanaw siya ng diretso na aking ama. Sinasabi ninyong pag-ari ng pamilyang lalaki ang mga alahas, ngunit nang ibinigay ang mga ito, kanino ibinigay? Ibinigay ang maito sa aking anak sa harap ng makabilang pamilya, kaya pag-ari ng mag-asawa. Ang pag-iingat o hindi ay kanilang desisyon. Hindi nga magulang. Si Javier, natahimik, ay umahon nang marinig ng aking ama ang pariralang desisyon ng mag-asawa na parang gusto niyang magsalita, ngunit tumingin sa kanyang ina at muling tumahimik. Nagtaas ng kilay si Isabel na may moralistang hitsura. Hindi ninyo naiintindihan kung ano ang pagiging manugang. Nag-asawa ang isang anak na babae at sumunod sa kanyang asawa, sa pamilya ng kanyang asawa, may mga alituntunin ang bahay. Nagalsa siya mula sa unang araw. Agad na sumagot ang aking ina nang hindi itinaas ang boses. Nag-asawa ang aking anak para maging asawa, hindi para maging katulong. Ang maalituntunin ay batay sa mutual na paggalang. Kung gusto ninyong igalang, kailangan din ninyong igalang ang iba. Nagbigay si Isabel ng panghamak na tawa. Respeto. Tinatawag mong respeto ang pag-record ng video na iyon. Ginawa niya ito para mapahiya ako. Noon ay nagsalita ako, hindi marami, ang kailangan lamang. Mama, nag-record akong video dahil natakot akong maling mayakusa. Ibinaling ko ang mga alahas. Hindi ako nagpanatiling anuman. Nag-record ako para walang makapagsabing dinala ko ang ginto. Sumigaw si Antonio. Sa bahay na ito, walang nagsabi na dinala mo ang ginto. Tinanaw ko siya ng mahinahon. Hindi ko nangahas na sabihin kung sino, ngunit narinig na ako ng pahiwatik. Nag-ingat lamang ako. Naggamot sa lalamunan si Carlos, natahimik sa lahat ng iyon at tumingin sa Isabel ng malamig. Ginang, mag-ingat sa inyong sinasasabi. Sa aming bahay, walang iminimbento. Sa bawat salitang sinabi ninyo, may katibayan kami. Nagelo si Isabel at lumingon kay Javier na naghahanap ng suporta. Nakikita mo, anak, ang inyong pamilya politik ay kulang ang respeto sa amin. Nakbunyi si Javier. Mama, pakiusap. Pinigilan siya ang aking ama. Tama na. Hindi ko kayo inimbitahan dito para iparating ang inyong sarili bilang mabiktima. Direktang itatanong ko sa inyo, handa ba kayong itigil ang panggigipit sa aking anak, humpay ang paglapastangan sa kanyang karangalan, at igalang ang mga desisyon ng mag-asawa? Agad na sumagot si Isabel. Hindi ko siya kinagalitan, siya ang nagtatampo sa lahat. Tiningnan siya ng diretso ng aking ina. Hindi ba ninyo sinabi ang pariralang ito? Kung ganyan ang karakter mo, sino ang mag-asawa sa iyo pagkatapos? Hindi ba ito sinabi ninyo? Nanahimik si Isabel, lumihis ang tingin ni Antonio, nakayuko si Javier. Ang katahimikang iyon ay isang pag-amin.
Hindi na kailangan ng aking amang higit pa sinabi niya, isa-isa ang bawat salita. Kung hindi kayo makilala ang inyong pagkakamali, wala nang pag-usapan pa. Ibinalik ng aking anak ang nga alahas, itinuturing naming tapos na ang pakikipagsosyo na ito. Wala nang ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya. Biglang tumayo si Isabel, tapos na pagkatapos ng ganitong kalaking kasal, palagay ba ninyong posible itong tapusin ng ganun? Nang marinig ko iyon, nanginig, agad na tumayo ang aking ina. Ang boses niya ay hindi mataas ngunit pumutol sa hangin. Huwag nang ulitin pa ang pariralang iyon sa aming bahay. Ang aking anak ay hindi isang kalakal na maring samahan ng gabanta. Tumayo rin si Antonio, namumula ang mukha. Kaya ano ang gusto ninyo? Direktang tinanaw siya ang aking ama. Gusto kong kapayapaan, ngunit hindi sa kapinsalaan ng aking anak. Umalis na kayo. Sa oras na iyon ay tumingin si Isabel sa paligid na parang nakahanap ng isang kapitbahay na magiging saksi na siya ay pinaalis ngunit walang madla para sa kanyang palabas doon. Ninguso niya at hinahawakan si Javier para lumakat. Makikita natin kung sino ang matatalo. Tumingin sa akin si Javier ng huling beses. Ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng paghahalong takot, pagsisisi at isang bahagyang kawalan ng kakayahan. Ibinalik ko ang tingin niya hindi ng may galit, kundi pagod. Naunawaan ko na sa kasal na ito ay hindi natalo ang isang tao dahil hindi alam kung saan sumuko. Natalo ito dahil kahit sumuko ako, hindi alam ngang kabilang panik kung kailan sapat na. Isinara ang pintuan. Umupo ang aking ina at nagbuntong hininga. Nanatili ang aking ama na tahimik ng sandali at pagkatapos ay nagsalita. Nakikita mo? Hindi sila naparito para ayusin ang anuman, naparito sila para magpataw ng kanilang sariling batas. Tumango ako. Wala na akong pag-asa na ang iisang usapan ay magpapaayos ng lahat. Isang bagay lamang ang malinaw sa akin. May mga taong kapag hindi nila nakuha ang pera, ay nakuha ang salita at kung hindi mo titigilan ang masalitang iyon, maari itong masaktan ng napakalalim. Isinara ang pintuan at ang katahimikang nahari sa bahay ay ganap na. Ang katahimikan ng mga taong nakaranas ng isang pag-usap kung saan lahat ay nakaunawa na walang pabalik. Nanatili akong nakatingin sa baso ng tubig sa harapan ko, malinaw pa rin ang tubig ngunit maula pang aking puso. Nagbuntong hininga ang aking ina na parang inilabas ang lahat ng naipon na pagkabigo. Ang aking ama na may tuwid na likod ay hindi nagilaw ngang sigarilyo at hindi naglakat-lakat. Simpleng nagtanaw lamang siya ang isang punto sa dingding. Ganun palagi siya. Kapag mas galit, mas hindi nagsasalita. Si Carlos na nakasandal sa pintuan, ngumiti ng may pang-uyam. Nagplano silang pumarito para magdiktan kanilang nga batas, wala silang pagkakataon. Hindi ako nagsalita, naramdaman ko lamang ang ugong sa aking mga tainga mula sa huling pangungusap ni Isabel. Lumampas ka na sa pintuan ng aking tahanan. Ang pariralang iyon ay marumi hindi dahil sa mga salita mismo, kundi dahil sa intensyon. Gusto niya akong sirain sa bigat ng chikangang nga kapitbahay. Ginagamit nila ang reputasyon para italika at pagkatapos ay tinatawag nilang moralidad. Tumingin sa akin ang aking ina ng mahinahon. Nagsisisi ka ba? Anak, nag-isip ako ng isang segundo, pagsisi o nagsisisi ako sa pagtitiwalang ibinigay ko sa maling tao, ngunit kung tatanungin mo kung nagsasawa ba ako, umiling ako, hindi nagsasawa. Pinagsasawaan ko lamang ang pakiramdam ngang kapayapaang naisip kong magkakaroon. Tumango ang aking ama at nagsabi ngang maikli. Ang pagsasawa sa isang pakiramdam ay sige. Ang pagsasawa sa isang tao na hindi nararapat hindi. Ninakaw ang aking ulo. Ang masalitang aking ama ay matigas ngunit ang angkla na nagpapanatili sa akin. Nagpatuloy ang aking ina ng mas praktikal. Ang mapapel kasal, ang regalo mayroon ka pa ba sa kanila? Umiling ako. Wala, mama, hindi ako nakuha ng anuman. Ibinalik ko ang maalahas at ang regalong kasal na ginawa sa akin. Hindi ko rin dinala ang mga ito. Pumasok si Carlos. Totu, kung maramot si Elena, hindi sana siya nag-record ng video na inibabalik ang ginto.
Ginawa niya iyon dahil alam niyang baliktarin nila ang kwento. Tiningnan kami ng aking ina ng may paghahalong pagmamahal at pagkabalisa ngunit patuloy pa ring nag-aalala ang pag-aalala ng isang babaeng may karanasan na natatakot sa tsismis. Tama ang ginawa mo sa pagbabalik ng mga alahas, ngunit tandaan na ang taong nawawala ang pera ay madalas na mananaig sa pamamagitan ng dila. Ang pariralang iyon ay tulad ng isang pako dahil eksakto iyon ang aking iniisip. Tumayo ang aking ama, pumunta sa isang aparador at kinuha ang family record book, ang nga papel ng bahay, inilagay ang maito sa mesa at sinabi, sa kabutihang palad, hindi pa kayo nakakarating sa pagpaparehistro sa civil registry. Tumingin si Carlos ng tahimik. Nagpatuloy ang aking ama ng dahan-dahan tulad ng pagbibigay ng isang aral hindi para mangaral, kundi para magbabala. Ang pagpaparehistro sa civil registry ay isang legal na ugnayan. Kapag nagawa na, ang pagtanggal nito ay hindi simple. Titigil ito na maging isang sentimental na usapin at magiging isang labirintong papel, oras at abala. Kung ito ang nangyari sa 2 araw pa lamang, isipin mo kung sa 5 taon na mag-asawa, maaari kang maglaan ng 1 taon para lumabas doon. Tumango ako, nanikpit ang aking lalamunan ngunit ngayon ito ay punong pasasalamat. Pasasalamat para sa mga holidaying kapaskuhan na, kahit tila sagabal, ay naging aking daanan palabas. Hinawakan ako ng aking ina. Kung walang rehistrasyon, legal na, walang ugnayan, nagkaroon ng kasal. Ngunit mayroon pa tayong paraan palabas para sa iyo. Tiningnan ko ang kanyang kamay na may maliliit na mga kalyo mula sa trabaho at mga pangamba. Bigla akong naramdamang parang isang bata ngunit maswerte rin dahil ang aking pamilya ay hindi nag-iwan sa akin sa kawalan ng kailangang tiisin. Nagtapos ang aking ama, mula ngayon wala nang pakikipag-ugnayan, ikaw ay magtutok sa iyong trabaho, ang usaping ito ay aayusin natin sa tamang paraan. Ngunit kung may sumasalungat sa inyong karangalan, ang pamilyang ito ay hindi tatayo ng walang ginagawa. Tumango ako, mababa ang tunog ngunit naramdaman ko na para bang tinanggal ang isang malaking bigat. Nang inakala kong tapos na ang lahat, nanginig ang aking telepono. Isang mensahe ni Javier, Elena, pakiusap, huwag gawin ito. Galit lamang ang aking mamagulang, bumalik ka sa bahay. Pag-usapan natin. Binasa ko ang mensahe at nagbigay ng isang maliit na tawa. Galit lamang. Galit hanggang sa antas ng pag-agaw ng ginto sa 4 ng umaga. Galit hanggang sa antas ng paglapastangan sa aking karangalan. Hindi ako sumagot. Tumawag si Javier. Hindi ako sumagot. Iniwan ko itong tumunog. Pagkatapos ng 3 tawag ay dumating ang isang mensahe. Elena, burahin mo ito. Hindi matitiis ng aking ina. Binasa ko ang mensahe at hindi ko agad sinagot. Pina-activate ang voice recorder ng aking telepono at sumagot ng isang pangungusap. Inilabas ko lamang ang katotohanan. Kung hindi nila ito matitiis, sana ay hindi sila nagsinungaling. Muling tumawag si Javier. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko ng aktibong naka-record. Neutral ang boses ko. Oh, nababaliw ka ba? Sigaw ni Javier. Bakit mo inipublish iyon? Sa anong estado iniwan mo ang aking pamilya? Sumagot ako. Sa anong estado iniwan ng mga sismis ang aking pamilya? Sinabi bang sinuman na nakbalik-balik ako ng may ginto? Nanahimik si Javier ng sandali. Nakalabas ngang hindi sinadya nga aking ina. Nagbigay akong mapait na tawa. Kung nakalabas ng hindi sinasadya ngunit kumalat sa lahat ng dako, hindi na iyon slip ng dila, ito ay isang intensyon. Binago niya ang tono. Burahin mo, pakiusap. Ipinangako ko na kakausapin ko siya. Nangako kang kakausapin siya mula ng 4 ng umaga at ang resulta ay mga tsismis. Sa anong bagay tatiwala ako sa iyo ngayon? Nawalan ng salita si Javier. Narinig ko ang kanyang mabilis na pahinga at pagkatapos ay mababang tanong niya, ano ang gusto mo? Sumagot ako ng maikli. Gusto ko na huminto sila at huminging tawad. Huminging tawad. Hindi nagawang aking ina ang kahit ano, nainit siyang sigaw. Pinigilan ko siya. Kung wala siyang nagawa, bakit siya natatakot sa video? At binaliwala ko ang tawag.
Naunawaan ko na ang pakikipagtalo sa isang tao na natatakot lamang na mawala ang reputasyon ay walang silbi. Sa tanghali, nakatanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses ay isang matandang lalaki. Parang pamilyar na kakilalang pamilya. Elena, isa akong kaibigan nak pamilya. Pakiusap, bawiin mo ang post. Maraming nagsasalita na. Napakalaki nakpinsala kay Javier. Sino po kayo, paumanhin? Isa akong matanda. Bawiin mo at pag-usapan ninyong dalawa. Ang problema ay nireresolta sa loob ng pamilya. Naunawaan ko agad. Gusto nilang dalhin ako pabalik sa kanilang lupain kung saan sila may kalamangan para pilitin akong tahimik. Sumagot ako ng malinaw, hindi ko ito bababawiin. Inilabas ko lamang ang katotohanan para ihinto ang magasismis kung kailangang pag-usapan sa harap ng aking mga magulang at sa formal na paraan. Nainis ang lalaki. Kung gayang karakter mo sa hinaharap, tinanggal ko siya ng biglaan. Gino, huwag akong bantaan ng hinaharap. Hindi ko ipinagpapalit ang aking karangalan ng kapayapaan. Ibinaba ang tawag, naisave ang recording at ipinadala kay Carlos. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mensahe na pasensya mula sa hindi inaasahang matao. Isang malayong kamag-anak ni Javier ang sumulat, Elena, pasensya na, nakinig ako kay Isabel at naniwala. Isang lumang kaibigan ang nagsabi, nagtitiwala ako sa iyo. Ay naman ang sismis, kahit isa sa mga babae sa kapitbahay na grupo ay sumulat, pasensya, nagpaaninaw ako at nagkomento ng hindi alam. Binura ko na. Binasa ko ang mamensahe ng wala ring kasiyahan. Pagod lang ang aking nararamdaman dahil ang isang sorry ay hindi nagtatanggal ng pakiramdam na naging laruan ka ang lahat. Nang makabalik na ako sa gabi, nakaupo ang aking ama habang tinitingnan ang aking post sa kanyang telepono. Hindi siya masyadong gumagamit ng social media ngunit ng araw na iyon ay binusisi niya ang lahat. Tama ang ginawa mo, hindi mo ininsulto ang sinuman. Inilabas mo lamang ang katibayan. Patuloy pa ring nag-aalala ang aking ina. Kung gagawin mo ito, mag-ingat silang galit sa iyo. Sumagot si Carlos, hayaan nilang mag-ingat. Kung sila ay may karapatang magsinungaling, tayo ay may karapatang magsabi ng katotohanan. Tumango ako. Naunawaan ko na palaging may presyo ang katotohanan, ngunit mas gusto ko itong bayaran kaysa mamuhay na may masamang reputasyong ginawa ng iba. Nang gabing iyon, muling tumunok ang aking telepono. Si Isabel, ayokong sagutin, ngunit alam ko na para matigil sila, kailangan kong higit pang katibayan na nagpapatuloy ang panggigipit. Sinagot ko ng nakarecord. Nanginginig ang boses ni Isabel, ngunit maasim pa rin. Elena, hindi ko alam na kaya mong maging ganyan kalupita. Gusto mo bang patayin ako? Sa ginawa mo, hindi na ako makalabas sa kalye. Mahinahon ang aking sagot. Hindi ko pinatay ang sinuman nagdepensa, lamang ako mula sa sismis. Bawiin mo, sumigaw siya. Kung hindi mo bababawiin, abangan mo ang mga kahihinatnan. Ano ang plano mong gawin? Nanatili siyang walang hangin at pagkatapos ay nagbitaw ngang isang masamang pangungusap. Manuturuan mo ba na malinis ka? Lumampas ka na sa pintuan ng aming bahay. Sa isang salita ko, masisira ko ang iyong buhay. Naramdaman ko ang isang panginginig hindi ngang takot, kundi ngang pagkasuklam. Dahan-dahan akong nagsalita, sapat na iyon, nai-record ko ang pag-usap. Mula ngayon, huwag mo na akong tawagan. Kung nagpapatuloy ang pag-iinsulto ngang aking karangalan, pupunta ako sa legal na paraan. Nanahimik si Isabel ng sandali at pagkatapos ay sumabog. Legal na paraan. Binabantaan mo ba ako ng abogado? Hindi kita binibanatan. Binibigyan lamang kitang babala na huwag pumunta ng masyadong malayo. Ibinaba ang tawag. Naisave ang recording. Agad itong ipinadala kay Sofia at kay Carlos. Lumingon ako sa aking magulang. Nagpapatuloy pa rin. Sa palagay ko kailangan ko nang magsumiteng reklamo. Matibay na tumango ang aking ama. Gawin mo, ngunit gawin ng mayos. Naunawaan ko na ngayon ay oras na para sa huling pagtatanggol. Dahil kapag ginagamit ng isang tao ang iyong karangalan bilang isang sandata,
kailangan mong ipakita sa kanila na ang sandata ay may kapalit. Kinabukasan ay nag-request akong kalahating arawng pahinga sa trabaho. Sinabi ko sa aking boss ng maikli, may legal na pampamilyang usapin na kailangang ayusin. Tumango siya ng walang higit na mga tanong, may mga bagay na naunawaan ng walang madetalye. Sinamahan ako ni Carlos sa panahon ng biyahe, halos hindi siya nagsalita. Isang payo lamang ang kanyang ibinigay. Dun, sabihin mo ang katotohanan at wala ng iba, ang may katibayan, ilabas, ang wala, tumahimik. Parang payong isang abogado ngunit ito ay mula sa isang kapatid na gustong protektahan ang kanyang kapatid na babae sa tamang paraan. May maliit na folder akong dala na may mga dokumentong nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Tulad ng pagkakasunod-sunod sa mga kontrata ang video na nagbabalik ng mga alahas, mga screenshot, mga chat at komento na nakakusa sa akin na dinala ko ang hinto, ang marecording ng mga bantang tawag, isang detalyadong kronolohiya na aking mismo inihanda, at isang listahan ng mga pangalan at numero ng telepono ng mga sangkot. Hindi ko nararamdaman na nagmamalabis ako. Nararamdaman ko na ginagawa ko ang kinakailangan. Dahil kung hindi ka magpoprotekta sa iyong sarili, walang magpoprotekta para sa iyo. Dumating kami sa opisinang barangay. Huminga ako ng malalim. Hindi ako banyaga sa mga legal na konsepto, ngunit ang pagpunta roon bilang isang biktimang sismis at panggigipit ay naiba. Naramdaman ko ang isang halongang kahihiyan, galit at kalungkutan. Kalungkutan para sa isang kasal na lumamig bago pa man magsimula. Inilagay ni Carlos ang kamay niya sa aking balikat. Kumilos ka na parang nagsusumite kang isang rekord. Huwag kang mabahala. Tumango ako. Tinanong ako ang opisyal na nag-asikaso sa aming rekord ng aking pangalan, tirahan at dahilan ng reklamo. Malinaw at maayos kong ipaliwanag ito ng walang pag-iyak o pagdadramahan. Inilarawan ko lamang ang makatotohanan. Ang pamilya ng aking asawa ay nakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin na nag-aakusa sa akin ng pagnanakaw, naglapastangan sa aking karangalan at nagbanta sa akin na lubhang, nakaapekto sa aking personal at profesional na buhay. May katibayan ka ba? Ang tanong ng opisyal. O meron po ako, at isa-isa kong inilabas ang mga katibayan sa maayos na pagkakasunod-sunod. Pinanut en opisyal ang video at tumango. Tiningnan ang mga screenshot at tinanong kung sino ang nagpost en mga mensahe. Sumagot ako sa alam ko nang walang haka-haka. Nang marinig niya ang recording ng tawag ni Isabel, huminto siya at nagtatanong ng isang katanungang masakit ngunit kinakailangan. Nakaramdam ba kayo ng malubhang pang-abuso? Tinanaw ko siya sa mata at sumagot, O, dahil ang karangalan ng isang babae ay hindi isang bagay na maaaring gamitin bilang banta. Nakumpleto ng tala ang opisyal, iniimbitahan akong isulat ang formal na reklamo at lagdaan ito, hindi na nanginginig ang aking kamay. Kakatwa, kapag mas lumago ang tamang landas, mas nagiging payapa ang loob ko dahil doon ay hindi na kailangan ng mapag-iyak, kailangan ng makatotohanan at katibayan. Sa paglabas, ibinigay sa akin ni Carlos ang isang tapik sa likod. Tapos na. Mula ngayon, kahit ayaw nilang tumigil, kailangan nilang gawin iyon. Wala akong naramdamang aroganteng tagumpay, naramdaman ko lamang na hindi na ako nakakulong. Sa pagtawid ng daan, nakpadala si Javier ng mensahe. Sa pagkakataong ito ay iba ang tono, mas mahaba at mahinahon. Elena, pakiusap, huwag gawin ito. Galit lang ang aking ina noong oras na iyon. Sasabihin ko sa kanya na humingi ng tawad. Mababawi mo ba ang reklamo? Binasa ko ang mensahe at hindi agad sumagot. Kumuha ang screenshot at itinatago ito. Pinaalalahanan ang aking sarili na mula ngayon lahat ay katibayan. Nakarating kami sa bahay. Tinanong ang aking ina, kumusta, anak? Nagsumite ako ng reklamo at na mga katibayan. Tatawagan nila kami para sa deklarasyon. Nagbuntong hininga ng matagal ang aking ina, tumango ang aking ama, tama, mula ngayon ay huwag nang makipag-usap ng may luha, mga katotohanan lamang. Nang hapon na iyon, tumunog ang teleponong bahay. Si Javier, sumagot ang aking ama,
Nakatayo ako sa tabi niya at narinig ko ang lahat. Papa, pakiusap, sabihin ninyong bawiin ni Elena ang reklamo. Tinawagan ng barangay ang aking ina. Sumagot ang aking ama nang may katahimikang pumutol sa hangin. Tanungin mo ang iyong ina nang nakakalat siya ngang tsismis nang nanggigil sa karangalan ng aking anak. Nag-isip ba siya sa mga kahihinatnan? Ngayon na natakot na siya, humihingi ng tawad. Nagbunyi si Javier. Isang pagkakamali iyon. Pinigilan siya ng aking ama. Pagkakamali man o hindi, sabihin sa iyong mga magulang na kung gusto nilang ayusin ito, gawin nila ito ng nararapat. Isang formal na pahingi ng tawad at pagtatapos ng sismis. Ang isang reklamo ay hindi bababawin ng makapakiusap. At ibinaba ang tawag. Nang gabing iyon ay isinulat sa akin ni Sofia. Sa bahay nila ay kaguluhan. Binura ng kapitbahay ang lahat ng mensahe. Isinara ni Isabel ang kanyang Facebook at si Javier ay hindi tumitigil na maglakat-lakat at idinagdag niya, nakikita mo. Sa sandaling pumasok ang batas, tapos na ang kanilang dito, ang dahilan ko ang nangunguna. Binasa ko ito ng walang kasiyahan. Naisip lamang ko na ang katotohanan ay kailangan minsan ng opisyal na tatak para matanggap ng mga tao. Sa gabi, muling tumawag si Isabel. Hindi ako sumagot. Nagpadala ako ang mensahe. Ang anumang komunikasyon ay sa pamamagitan na lamang ng opisyal na alituntunin at binalewala ang numero niya. Alam ko na ngayon ay susubukan nilang magsumamo, umiyak at baka muling manakot para matakot ako at bawiin ang reklamo. Ngunit wala na akong takot. Natawid ko na ang bungat na iyon nang ginamit nila ang aking karangalan bilang sandata. Bago matulog, pinakbalik-balikan ko ang kronolohiya ng kaganapan na aking inihanda. Parang isang mapa at alam ko na dadalhin akong mapang iyon sa dulo ng daan. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay tatawagin sa kanyang pangalan at sinumang nagsinungaling ay magbabayad ng kahihinatnan. Pinawi ko ang ilaw. Sa kadiliman, naalala ko ang kasabihan, ang nahasik ng hangin ay anihin ang bagyo. Nahasik si Isabel ng mga salita, aanihin niya ngayon ang mga kahihinatnan. Nahasik si Javier ng mga pagurong, aanihin niya ang pagkawala. At ako nahasik lamang ako ng isang bagay, ang katotohanan at haharapin ko ito hanggang sa dulo. 2 araw pagkatapos magsumiteng reklamo, sinamahan ako ni Carlos sa pagdinig. Sa pagdating, nakita ko ang pamilya ng aking asawa na nakaupo sa lugar ng paghihintay. Si Isabel, nakasuot ng maitim na damit at may pagod na mukha ngunit pare-parehong mapanghaming tingin. Si Antonio, nakakrus ang mga braso na may air ng inis. Si Javier, nakayuko, nerbiyoso. Pumasok ako at bumati ng may paggalang. Hindi ako umaasang sasagot sila. Tinanaw ako ni Isabel ng mapusok. Tiningnan ako ni Javier. Ang kanyang mata ay tila nagmamakaawa, huwag nang ituloy. Ngunit hindi ko tinanggap ang kanyang kahilingan. Napakadami ng pagkakataon ang ibinigay ko. Pinahiwalay kami ngang opisyal sa isang silid. Simple ang espasyo. Ang puting liwanag ay nagpapatingkad sa lahat. Walang entablado para sa drama. Walang makapitbahay para ipilit ang sarili. Sinimulan ng opisyal ang pagkumpirma ngaming madatos at pagkatapos ay nagtanong sa kanila, alam ba ninyo ang nilalaman ng reklamo na isinampa ni Elena? Sumagot muna si Antonio ng maikting. Alam namin, ngunit nais kong linawin na ang aming pamilya ay hindi nansismis sa sinuman. Umalis siya sa kanyang sariling kagustuhan at nag-publish ng video para mapahiya kami. Kinuha ngang opisyal ang tala at lumingon sa akin. Elena, maikli ninyong ipaliwanag ang makatotohanan. Sinanggunian ko ang aking kronolohiya at nagsalita ng malinaw. Inilalarawan ang mga kaganapan mula sa mga katok sa pintuan ng 4 ng umaga hanggang sa mga nagbabantang tawag. Hindi ako gumamit ng matitigas na salita, mga terminong tulad lamang ng pamamahiya, maling impormasyon at paglabag sa karapatang pantao. Nagtanong ang opisyal kay Isabel. Hinihingi ba ninyo kay Elena na ibigay ang mga alahas sa gabi? Sinabi ko lang sa kanya na ingatan ko ang maito. Lahat iyon ay kahalagahan niya. Sinabi ba ninyo ang pariralang ito?
Ang maalahas na pumapasok sa bahay na ito ay sa bahay na ito. Natigil si Isabel. Sinabi ko iyon para turuan siya nga mga alituntunin, hindi para angkinin ang maito. Tumingin ang opisyal sa akin. May katibayan ka ba? Inilabas ko ang video at ang ma-recording ng tawag. Nang i-play ang video na nagpapakita kung paano ko isa-isang binibilang ang mga piraso nginto na gelo ang silid. Ang katotohanan ay dumurog sa lahat na argumento. Sa video, may papakita na ibinalik ni Elena ang lahat ng mga alahas, kaya ang pagpapakalat ng impormasyon na dinala niya ang mga ito ba ay tumpa, tanong ng opisyal. Lumihis ang tingin ni Antonio, nanahimik si Isabel, nakayuko si Javier. Nagpatuloy ang opisyal. Nakakaalam ba kayo na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakakasakit sa karangalan ng isang tao ay isang pagkakasala? Pumasok si Isabel sa pagiyak, luhang takot at galit. Opisyal, isa akong matandang babae, nagmamalasakit lamang ako sa aking anak. Ang manukso na ito ay malupit. Hindi ko na matatagalan ang lumabas sa kalye. Nagtanong ang opisyal kay Javier, Gino, kinumpirma ba ninyo na ibinalik ng inyong asawa ang maalahas? Iyon ang panghuling pako sa kabaon ng kanilang magakasinungalingan. Nagmungkahi ang opisyal ng medyasyon. Kung kikilalanin ng denunsyadong partido ang kanilang pagkakamali, humingi ng tawad at titigil sa kanilang pag-ugali, maaring marating ang isang kasunduan. Kung hindi, ang proseso ay magpapatuloy sa kinakailangang paraan. Iyon ang sandali na nagsalita ako, inilabas ang aking makondisyon tulad ng masugnay ng isang kontrata. Ayok kong pahabain ito. 3 kondisyon ang aking hinihingi. Una, isang formal na pahingi ng tawad at pagwawasto sa parehong ngalupon kung saan kumalat ang kasinungalingan. Pangalawa, pangako na ihinto ang lahat ng uringang panggigipit. Pangatlo, simbolikong kabayaran para sa moral na pinsalang natanggap, sumabog si Antonio. Kabayaran. Pinipahiya niya kami at hinihingi pang pera, mahinahon ko siyang tiningnan. Hindi ko ito hinihiling para yumaman para sa katarungan. Ang sinumang gumawa ng pagkakamali ay nagbabayad para dito. Ito ay isang pangunahing prinsipyo. Tiningnan niya ako ni Javier nang namumula ang mga mata. Elena, pakiusap, hindi ko siya tiningnan. Nagpunta ako sa opisyal, hindi ko kailangan NG verbal, na pakiusap kailangan ko NG mga aksyon. Nang oras na iyon, bumaksak si Isabel, hindi na siya ang matriarka na nagpapataw en kanyang batas. Pasensya ka na, Elena, nagpabaya ang aking ugali, labis ang aking nararamdaman. Narinig ko ang kanyang pahingi ng tawad nang walang kasiyahan, mapait lamang ang lasa. Isang pahingi ng tawad na sa pilitan ng mga pagkakayumanggiling sitwasyon. Nagdraft ng aktang ang konsilyasyon ang maopisyal na may 3 kondisyon. Nilagdaan ko ito ng walang pagkabog ng kamay. Alam ko na ginagawa ko ang tama. Nilagdaan din ngang pamilya nga aking asawa, si Antonio, may malungkot na mukha, si Isabel, nanginginig ang kamay, si Javier parabang nilagdaan niya ang katapusan ng kanyang sariling kwento. Sa paglabas, sinundan ako ni Javier. Elena, natapos na lahat sa pamamagitan nito, Toto. Hindi na ulit ito maulit. Lumingon ako sa kanya at sinabi ang pariralang nagsalyong lahat. Javier, natapos ang ating relasyon sa sandaling sa pintuan ng kwartong iyon ay sinabi mong ingatan na ni Mama ang maito para mas ligtas tayo. Ang ginawa ko lamang ay linisin ang managabing natira. Umalis ako nang hindi na lumingon pa. Sa retrobisyong salamin, nakita ko si Isabel na nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang dating autoritaryan na hitsura ay wala na. Si Antonio sa tabi niya, wala na rin ang kanyang mapahari na hangin. Si Javier sa gitna na walang ang tingin. Hindi ako nagalak sa kanilang kahirapan. Naramdaman ko lamang na ang katarungan ay minsan ay hindi isang bagay na kahanga-hanga. Simpleng ang katotohanan ay nakalagay sa tamang lugar sa ilalim ng puting liwanag kung saan walang makakapagtanggi nito. Simula nang lagdaan ang kasunduan, huminto na akong magising ng may pakiramdam na sinusugabay. Ngunit hindi ito nangangahulugang mapayapa ang aking puso.
Ang mga tsismis ay parang usok kahit patay na ang apoy, nananatili pa rin ang amoy. Tulad ng napakasunduan, ang pamilya ng aking asawa ay kailangang mag-rectify sa parehong mga lugar kung saan kalat ang kasinungalingan sa grupo ng chat ng kapitbahay at sa mga pinakatsismosong kamag-anak. Nang hapon na iyon, nagpadala si Sofia ang screenshot. Sumulat ang kapitbahay sa grupo, nais kong linawin na si Elena ay hindi nagdala ng kahit anong alahas, ibinalik niya ang lahat. Maling narinig ko at nagsalita ng walang katibayan. Humihingi ako ng tawad. Sa ibaba nito ay ilang nakakahiya na emoji at maraming katahimikan. Pagkatapos, isa pang screenshot mula sa isang pamilyang grupo nila. Isinulat ni Isabel, nais kong linawin na isang araw, dahil sa galit, ay nagsabi akong bagay na nagdulot ng maling pagkaunawa tungkol kay Elena. Ibinalik niya ang lahat ng ginto. Hindi siya nagpanatili ng kahit ano, pasensya. Binasa ko ang salitang galit at nagbuntong hininga. Alam ko na para sa isang katulad niya, ang pag-amin ng pagkakamali ay tulad ng pagputol ang isang piraso ng kanyang sariling pagmamalaki. Kinabukasan, dumating si Javier sa harapan ng bahay ng aking mga magulang at naibigay sa aking ama ang isang sobre na may simbolikong kabayaran na napagkasunduan. Hindi siya nangahas na pumasok. Kinuha ko ang sobre hindi ng may kasiyahan, kundi tulad ng isang taong bine-verify ang pagtupad ng isang kontrata. Tinatanggap ko ito dahil ito ang responsibilidad na kailangang tanggapin nila, sinabi ko sa aking ina. Hindi dahil nais kong palitan ang aking karangalan ng pera. Alam ko, anak, sumagot siya. Ang iyong ama at ako ay nais mo lamang na mabawi ang iyong dignidad. Ituring ang perang iyon na matrikula na binayaran nila para sa kanilang aral. Hindi nagtagal ay tumawag si Javier. Hindi na ang galit na tinik mahinahon ngunit malungkot na tono. Elena, alam ko na nagkamali ako, nawala ka sa akin, ngunit pakiusap bumalik, natuto na ang aking ina. Natatakot na siya, hindi na maulit, lilipat na tayo nga sariling lugar, tulad ng ipinangako ko sa iyo. Inilapag ko ang aking kutsara sa plato, sinasabi mong natatakot na ang iyong ina. Nangangahulugan ito na kung wala siyang takot, gagawin niya uli iyon, diba? Nanahimik si Javier, pagkatapos, na parang lumabas ang kanyang tunay na kalikasan, nagdagdag siya, ngunit ikaw din ay lumapas ng bahagya, dinala mo sa pulis, gumawa ngang iskandalo, ang isang babay ay kailamangang marunong ding sumuko. Iyon ang patak na nakpunong baso. Sumuko para makuha ang aking maalahas, ang aking kapangyarihang magpasya at ang aking karangalan, hindi iyon pagsuko, Javier. Iyon ay pagwasak ng sarili. Ngunit mahal kita, bulong niya bilang huling paraan. Isang pagmamahal na hayaan akong maranasan ang kahihiyan. Isang pagmamahal na mas natatakot sa tismis ngam nga tao kaysa sa aking sakit. Isang pagmamahal na iyon sa inyong pahintulot ay hindi ko tinatanggap at ibinaba ang tawag. Nanatili akong nakaupo ng ilang minuto. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang na tila nilinis ng isang pintura ang aking kaluluwa. Ang tawag na iyon ay ang panghuling kumpirmasyon. Si Javier ay hindi nagbago sa esensya. Nagreaksyon lamang siya dahil sa takot. Nang gabing iyon, 3 bagay ang aking ginawa. Binalewala ang numero ni Javier, ang numero ni Isabel, at pinalakas ang privacy ng aking social media. Ilang araw pagkatapos, koordinado ng aking ama ang pagbabalik ng natitirang mga regalo ng kasal. Bawat pamilya ay nagpanatili ng sa kanilang sarili, walang drama, walang sumbat, isang administratibong pagsasara. Ang presyong binayaran nila ay hindi ang pera, ang reputasyon ang presyo. Ang kapitbahay na sismosang naging hindi na halos nakikita. Si Antonio ay hindi na rin nagpapalakas ng tinik sa inuman. At si Javier ang pinakamaraming nawala. Nawala ang kanyang imahe ng mabuting lalaki at responsableng leader ng pamilya. Ang matao sa kapitbahay ay nagsimulang ituring siya bilang ang lalaking hindi nagdepensa sa kanyang asawa. Para sa isang lalaki, ang pagkawalang respeto ay minsan ay mas masakit kaysa sa pagkawalang pera.
Bumalik ako sa aking gawi. Trabaho, bahay, makatapusang linggo na nagluluto kasama ang aking ina. Isang araw habang naghahanda kaming sinigang, sinabi sa akin nga aking ina, "Anak, sa buhay ng isang baba, kailangan minsan ng pagiging malakas hindi para maging mas mataas kaysa sa iba, kundi para hindi sila makakabaon sa iyo." Tumango ako at napagtanto ko na ang isang kasal ay hindi namamatay dahil sa isang away o ilang katok sa pintuan. Namamatay ito dahil sa mga sirang pangako, dahil sa kaduwagan, at dahil sa isang pamilya na tumitingin sa manugang bilang isang katulong na may kasamang kahon ng pera. Mapalad akong hindi pa nakuha ang mapapel at maayos na makapagtatapos. Minsan, ang isang kamalasan ay nagpupukaw sa iyo sa tamang oras para maiwasan mo ang isang buhay ng kalungkutan. At dito sinasara ko ang kabanata na ito hindi dahil nakalimutan ko na ito, kundi dahil hindi ko na ibinibigay ang kapangyarihan nito na makapagparamdam sa akin. Ang aral na dala ko sa buhay pampamilya, sumuko sa maliliit na bagay para mapanatili ang harmonya. Ngunit huwag kailanman sumuko sa iyong hangganan, iyong ari-arian, at ang iyong karangalan dahil ang pagsuko ng isang beses ay nagbubukas ng pintuan sa pahamak magpakailanman.